Sa hapon na iyon, dahan-dahang bumababa ang araw sa kalangitan ng Kalamba. Ang kulay kahel na sinag nito ay humahaplos sa payapang ibabaw ng Laguna de Bay, nagpapaaninag ng malambot na kislap sa pagitan ng mga kumpol ng kawayan sa gilid ng daan. Doon nakatayo ang isang hilera ng mga lumang bodega na may puting pintura na kumupas na sa paglipas ng panahon. Ang ilang bahagi ng kanilang mga bubong na yero ay kinakalawang na, habang ang iba naman ay natatakpan na ng lumot. Sa loob ng ilang taon, ang lugar ay naging tiwangwang. Walang mga sasakyang pumapasok o lumalabas, walang ingay ng makina, tanging alikabok at hangin lamang ang dumaraan araw-araw. Si Mang Lando, isang lalaking malapit ng mag-60 taong gulang, ay nakaupo sa isang bangkong kahoy sa harap ng isang maliit na karinderya. Nakatitig siya sa direksyon ng malaking bodega sa dulo ng kalsada, habang hawak ang isang baso ng kapeng barako na hindi na mainit. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalilipas, mag-isa na lamang siyang naninirahan sa maliit na bahay sa gilid ng palayan. Ang kanyang trabaho bilang gwardiya sa gabi at tagapamahala ng paradahan sa lugar ng mga bodega ay nagbigay sa kanya ng kasanayan sa katahimikan. Ngunit sa hapong iyon may kakaiba. Ang hangin na karaniwang nagdadala ng amoy ng tuyong lupa ay may dalang kakaibang, masangsang na amoy. Sa simula ay mahina, ngunit habang tumatagal ay lalong tumitindi. Kumunot ang noo ni Mang Lando, sinusubukang kilalanin ang amoy na iyon. Hindi ito amoy ng patay na manok o ng baradong kanal. May halong matapang na kemikal at laman na matagal nang hindi naaalagaan. Lumingon siya sa direksyon ng puting bodega na matagal nang nakakandado. Sa likod ng kinakalawang na bakal na bakod, dahan-dahang gumagalaw ang matataas na damo sa ihip ng hangin. Tumayo si Mang Lando at naglakad papalapit. Sa bawat hakbang niya, lalong tumitindi ang amoy. Tinakpan niya ang kanyang ilong ng isang lumang panyo. Isang hindi magandang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lumingalinga siya sa paligid. Walang katao-tao. Tanging ang huni ng mga ibong maya at ang pagaspas ng mga dahon ng kawayan sa malayo ang maririnig. Nang sinubukan niyang sumilip sa loob sa pamamagitan ng isang basag na salamin sa bintana, kadiliman at kawalan ang sumalubong sa kanya. Tila may naghihintay sa loob. Hindi nagtagal, si Aling Nena, ang nagtitinda ng isaw at fishball na hindi kalayuan ang pwesto, ay lumapit na may nagtatakang mukha. Nagtanong siya, Mang Lando, naaamoy niyo rin po ba yung kakaibang amoy? Tumango si Mang Lando. Sinabi niya na 2 gabi na ang nakalipas, nakita niya ang isang puting T300 van na huminto saglit sa harap ng bodega, ngunit hindi niya ito pinansin ng husto dahil inakala niyang dumadaan lamang. Kinagat ni Aling Nena ang kanyang labi. Hindi siya mapakali dahil mula pa kaninang tanghali, ilang mamimili na rin ang nagreklamo tungkol sa parehong amoy. Nagsimulang magdatingan ang ilang mga residente. May mga nagtatakip ng ilong gamit ang kanilang mga kamay, habang ang iba ay nakatayo lamang at nagbubulungan. Dumating si Kapitan Jose, ang barangay captain, na may dalang maliit na flashlight. Nagtanong siya, binuksan ba ang bodegang iyan kamakailan? Sumagot si Mang Lando, hindi po, Kap. Ilang taon na pong nakakandado iyan. Pero ngayong hapon, mula sa siwang ng bakal na pinto, may amoy na parang nakakasakal. Sinubukan ni Kapitan Jose na lumapit. Ngunit ilang hakbang pa lamang ay umatras na siya dahil hindi niya makayanan ang amoy. Nagsimulang magbago ang kulay ng langit. Isang manipis na ulap ang dumaan sa harap ng araw, nagkakalat ng pulang tanso na liwanag sa pagitan ng mga kinakalawang na bubong. Naging tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng hangin at ang pagaspas ng mga dahon ng saging sa likod ng karinderya ang maririnig. Nagkatinginan ang mga residente ng walang salita. Alam ng lahat na may mali, ngunit walang sinuman ang nangahas na tiyakin kung ano ito. Isang binatilyo ang tumakbo patungo sa barangay outpost at tumawag ng mga tanod. Hindi nagtagal, dumating ang 2 tanod. May dala silang malalaking flashlight at mga telang maskara. Lumapit ang isa sa kanila sa malaking pinto na may padlock. Nang idikit niya ang kanyang mukha sa siwang ng pinto, bigla siyang umatras at tumingin sa kanyang kasama na may gulat na ekspresyon. Ang amoy ay hindi katulad ng anumang naamoy nila noon. Nagkasundo silang hindi bubuksan ang pinto nang walang pahintulot mula sa pulisya. Isang ulat ang ipinadala sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Nagsimula ng dumilim.
Ang tunog ng kampana para sa orasyon ay umalingaw mula sa simbahan ng baryo sa di kalayuan, ngunit walang sinuman ang umalis. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa malaking gusali na tahimik na nakatayo sa dulo ng kalsada. Sa gitna ng mga tao, isang maliit na bata ang nagtanong sa kanyang ina, "Inay, ano po ang nasa loob ng bodega?" Hindi sumagot ang kanyang ina, tinapik lamang ang balikat ng bata at sinabing manahimik. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena. Dalawang motorsiklo ng pulisya ang dumaan sa makipot na kalsada, sinundan ng isang maliit na patrol car. Ang umiikot na asul na ilaw ay nagliwanag sa kupas na pader ng bodega, lumilikha ng mahahabang anino sa lupa. Bumaba ang mga pulis at agad na naglagay ng police line. Pinakiusapan nila ang mga residente na lumayo, ngunit mas malaki ang kanilang kuryosidad kaysa sa takot. Maraming tao ang nanatili sa likod ng bakal na bakod. Nakatayo si Mang Lando sa medyo malayo. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw ng poste. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng hangin na ngayon ay mabigat at mapait. Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Tila may isang bagay na matagal nang nakalibing na sinusubukang lumabas sa ibabaw. Naalala niya ang sinabi ng kanyang yumaong asawa noon, na bawat lihim na itinatago ay sa huli ihahanap ng paraan upang mabunyag. Dahan-dahang bumagsak ang gabi. Binalot ng mamasa-masang hangin ang lugar ng mga bodega. Hindi nawala ang amoy, sa katunayan, lalo pa itong tumindi hanggang sa tumusok sa ilong ng sinumang dumaan. Sa ilalim ng sinag ng kalahating buwan, ang puting gusali ay tila isang malaking anino na nagtatago ng isang madilim na kwento. Alam ni Mang Lando, ang gabing iyon ay hindi magiging ordinaryo. Ang anumang nasa loob ng bodegang iyon ay yayanig sa katahimikan ng kanilang nayon sa mahabang panahon. Nakasindi na ang lahat ng ilaw sa poste sa lugar ng mga bodega nang huminto ang sasakyan ng pulisya sa harap ng puting gusali. Ang hangin ng gabi ay mamasa-masa at mabigat. Ang masangsang na amoy na mula pa kaninang hapon ay lalo pang tumindi, tila nagmumula sa mga siwang ng kinakalawang na bakal na pinto. Ang mga residente ay nakatayo ng grupo-grupo sa likod ng police line. Ang ilan ay nagtatakip ng ilong gamit ang tela, habang ang iba ay marahang nagbubulungan habang nakatitig ng may pag-aalala. Bumaba si Major Leo Santos mula sa kotse. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit alisto ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid at nagbigay ng senya sa dalawang miyembro na suriin ang kandado ng pinto. Sa kanyang kamay ay may suot na puting latex na guwantes. Isang senyales na ang gabing ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagsisiyasat. Lumapit si Kapitan Jose, ipinapaliwanag ang kronolohiya mula nang maamoy ng mga residente ang kakaibang amoy. Sa likuran niya, tahimik na nakatayo si Mang Lando, bahagyang nakayuko habang ang kanyang tingin ay hindi maalis sa lumang gusali. Nagdala ang mga opisyal ng bolt cutter at sinuri ang siwang ng pinto. Ang lumang bakal ay lubhang kinakalawang na. Nang simulang galawin ang bisagra, isang mahabang langit-ngit ang narinig na nagpatigil sa hininga ng lahat. Sa isang iglap, isang masangsang na amoy ang sumambulat palabas, mas matindi kaysa dati. Ilang residente na masyadong malapit ay biglang umatras. May nagtakip ng bibig, may halos masuka. Tinabunan ni Major Santos ang kanyang ilong ng maskara at nagsenya sa mga opisyal na huwag magpadalos-dalos. Dalawang miyembro ang unang pumasok na may dalang malalaking flashlight. Ang liwanag ay tumago sa kadiliman ng silid na matagal nang hindi nagagalaw. Nagliparan ang alikabok sa hangin. Sa sahig, may nakabalot sa itim na tela, maayos na nakahanay na parang mga malalaking sako. Itinutok ng opisyal ang flashlight nang mas malapit at lahat ay natahimik. Hindi ito ordinaryong sako, ito ay mga body bag. Si Mang Lando na nakatayo sa labas ay naramdaman ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Kumapit siya sa bakal na bakod upang hindi matumba. Sa kanyang simpleng buhay, hindi pa siya nakakita ng ganito katakot na bagay. Mula sa loob, narinig ang boses ng isang opisyal na tumatawag sa pangalan ni Major Santos sa seryosong tono. Pumasok ang opisyal kasama ang dalawa pang tauhan at isang team mula sa Department of Health na kararating lang. Isa-isang sinuri ang mga bag. Ang bilang ay hindi isa o dalawa, kundi dose-dosena. Lahat ay nakahanay sa sahig na parang mga tumpok ng kargamento. Si Ilchi. Isabel Reyes mula sa C ay dumating sakay ng isang ambulansya. Nakasuot siya ng puting protective suit at mahabang guwantes.
Maingat ang kanyang tingin. Sa kanyang mukha ay may halong pangingilabot at kalungkutan. Hindi siya gaanong nagsalita, nagbigay lamang ng senyas sa medical team na ihanda ang mga bagong bag at kagamitan sa pagkakakilanlan. Samantala, si Major Santos ay nakatayo sa tabi ng pinto, nakatingin sa madilim na bahagi ng bodega. Alam niyang ang gabing ito ay hindi isang ordinaryong gabi. Ito ang simula ng isang malaking bagay. Sa labas ng bakod, lalong dumami ang mga residente. Ang mga bulungan ay naging ugong. May mga nagtatanong kung sino ang may-ari ng bodega. May mga nag-aakala na ang laman nito ay mga biktima ng aksidente o mga labi ng isang lumang kalamidad. Ngunit walang makasagot. Tanging takot ang nakabitin sa hangin ng gabi. Ang mga bata na kanina inanonood ay pinauwi na ng kanilang mga magulang. Tanging mga matatanda na lamang ang nanatili, naghihintay ng balita. Sinimulan ng mga opisyal na lagyan ng numero ang bawat bag. Ang mga numero ay isinulat gamit ang itim na marker sa mga piraso ng karton at inilagay malapit sa bawat bag. Itinala ni E.C. Reyes ang lahat sa kanyang report book na may maayos na sulat kamay. Pinunasan niya ang kanyang noo na basa ng pawis. Sa kanyang puso, marahan siyang nagdasal na sana ang mga kaluluwang iyon ay maging payapa sa piling ng Diyos. Pinagmasdan ni Mang Lando mula sa malayo. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang asawa na matagal nang pumanaw. Naalala niya kung paano sila madalas dumaan sa harap ng bodegang ito tuwing umaga papunta sa palengke. Hindi niya kailanman inakala na ang lugar na dati tahimik ay naglalaman gayon ng dose-dosenang mga bangkay na walang pangalan. Bumigat ang kanyang dibdib na parang may malaking bato na nakadagan. Gusto niyang lumapit, ngunit napigilan ang kanyang mga hakbang ng dilaw na linyang nakaharang. Tinawag ni Major Santos ang dalawang opisyal upang bantayan ang labas na perimeter. Lumapit siya kay Kapitan Jose at nagtanong kung may data sila kung sino ang may-ari ng gusaling ito. Sumagot si Kapitan Jose na ang bodega ay dating pag-aari ng isang maliit na kumpanya ng logistik, ngunit matagal nang nagsara at wala ng aktibidad. Ang sagot na iyon ay nagpatango kay Major Santos, ngunit may pagdududa sa kanyang mga mata. Inutusan niya na mahigpit na bantayan ang lugar hanggang matapos ang investigasyon. Lumalalim na ang gabi. Ang hangin mula sa lawa ay nagdadala ng mamasa-masang lamig. Ang mga spotlight mula sa mga sasakyan ng pulisya ay nagliliwanag sa puting pader ng bodega, lumilikha ng mahahabang anino na dahan-dahang gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Nagsimulang umuwi ang mga residente isa-isa, ngunit ang ilan ay nanatili pa rin, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Sa loob ng bodega, si E.C. Reyes ay nakatayo sa gitna ng silid na ngayon ay puno ng mga opisyal. Tinitigan niya ang hilera ng mga itim na bag sa paligid niya. Tahimik. Tanging ang marahang tunog ng plastik na nagkikiskisan ang maririnig kapag umiihip ang hangin mula sa pasukan. Sa kanyang isipan, isang malaking tanong ang lumitaw. Sino sila? Paano sila napunta rito? Ngunit ang gabing iyon ay hindi oras para maghanap ng sagot. Ang gabing iyon ay simula lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa katotohanan na marahil ay hindi lahat handang marinig. Sa labas, tumingala si Mang Lando sa langit na nagsisimula ng matakpan ng manipis na ulap. Alam niyang magbabago na ang kanyang buhay. Mula sa gabing ito, hindi na lamang siya isang simpleng gwardya sa isang lumang lugar ng mga bodega, kundi isang saksi sa isang malaking lihim na sa wakas ay lumabas mula sa kadiliman. Pagsikat ng araw sa Kalamba, ang hamog ay nakakapit pa sa dulo ng mga dahon ng saging, habang ang araw ay nahihiyang sumilip sa manipis na ulap sa gilid ng lawa. Ang lugar ng mga bodega na karaniwang tahimik ay puno na ngayon ng mga sasakyan ng mga otoridad at mga forensic specialist. Ang dilaw na police line ay malawak pa ring nakaharang sa harap ng puting bodega. Ang mga residente na kagabi nakasaksi sa pagbubukas ng pinto ay muling nagtipon. Hindi pa rin napapawi ang kanilang kuryosidad. Nagdala si Mang Lando ng isang termos ng kape at ilang piraso ng pandesal para sa mga opisyal. Mukha siyang pagod. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Ang mga anino ng itim na bag na maayos na nakahana sa sahig ng bodega ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Tumingin siya sa pinto na ngayon ay binabantayan ng dalawang pulis na nakauniporme.
Sa kanyang puso, hindi pa rin siya makapaniwala na lahat ng iyon ay totoong nangyari sa lugar na matagal na niyang binabantayan. Si Major Santos ay nakatayo malapit sa isang pansamantalang command post. Sa harap niya ay nakalatag ang isang mapa ng lugar ng mga bodega at mga karatig lugar. Bibigay siya ng mga tagubilin sa kanyang investigasyon team na suriin ang data ng lumang kumpanya na dating namamahala sa bodega. Nandoon din si Ilse Reyes, itinatala ang mga resulta ng pagsusuri kagabi. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod ngunit nananatiling kalmado. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanilang trabaho. Nang makita ni Major Santos si Mang Lando na dumarating, agad niya itong tinawag. Dahan-dahang lumapit ang matandang lalaki habang magalang na nakayuko. Pinaupo siya ni Santos sa isang plastik na upuan sa harap ng post. Ang ingay ng mga dumaraang sasakyan at sigawan ng mga opisyal ay nagbigay ng abalang pakiramdam sa umaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang kanilang pag-uusap ay naganap ng mahinahon. Sinimulan ni Mang Lando na ikwento ang kanyang nakita 2 gabi na ang nakalipas. Sinabi niya na bandang 11:00 ng gabi, habang isasara na niya ang kanyang maliit na tindahan, nakita niya ang isang puting van na huminto sa harap ng bodega. Patay ang mga headlight nito, tanging ang maliit na ilaw sa loob ng cabin ang nakasindi. 2 tao ang bumaba mula sa van. Nakasuot sila ng makakapal na jacket at sombrero. Hindi malinaw ang kanilang mga mukha dahil sa dilim. Binuksan nila ang isang maliit na padlock sa bakod at pumasok na may dalang tila malalaking sako. Hindi nagtagal, lumabas sila ulit at umalis ang van patungo sa direksyon ng bypass road. Itinala ni Major Santos ang bawat detalye. Tinanong niya kung nakita ni Mang Lando ang plaka ng van. Umiling si Mang Lando. Ang tanging naaalala niya ay isa sa mga taillight nito ay malabo, na para bang malapit ng mapundi. Dahan-dahang tumango si Santos at nagsenyas sa kanyang mga tauhan na suriin ang mga recording ng security camera sa pasukan ng complex. Mula sa paunang ulat, ang tinutukoy na van ay talagang na-record na dumaan sa parehong oras, ngunit hindi nakatala sa opisyal na data ng delivery. Si Ilse Reyes ay nakikinig ng mabuti. Tinitigan niya ang mukha ni Mang Lando na mukhang balisa. Sa kanyang puso, may naramdaman siyang kakaiba. Paano nagkaroon ng aktibidad sa isang bodega na ilang taon nang hindi ginagamit ng walang kaalaman ng barangay o ng lokal na seguridad? Tumingin siya sa mapa na nakalatag sa mesa, pinagmamasdan ang ruta ng van na direktang patungo sa pangunahing kalsada papuntang Batangas. Samantala, sa labas ng bakod, lalong dumami ang mga residente. May nagdala ng pagkain, mayroon ding gusto lamang makita ng malapitan. Ilang mga kababaihan ang nag-uusap sa mahinang boses, nang hula kung sino ang mga posibleng biktima. Sa gitna nila, isang matandang babae na nagngangalang Lola Adela ang nakatayo na may malungkot na mukha. May dala siyang litrato ng isang binatang lalaki. Sabi niya, 2 linggo nang hindi umuuwi ang kanyang anak mula sa pinagtatrabahuhan nito sa Cavite. Nagtatanong siya kung isa sa mga bangkay sa loob ng bodega ay maaaring ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita na nagpayuko sa ilang mga residente sa awa. Sinubukan ng mga opisyal na pakalmahin ang mga tao, ngunit lalong naging magulo. Bawat isa ay may dalang kwento, bawat pamilya ay may alalahanin. Ang balita tungkol sa pagkatuklas ng mga body bag sa Calamba ay kumalat na sa mga kalapit na baryo. Marami ang dumating dahil sa kuryosidad, ngunit mayroon ding dumating dahil may nawawalang mahal sa buhay. Lumapit si Ilse Reyes kay Lola Adela at nausap ito ng malumanay. Nangako siyang tutulungan ang proseso ng pagkakakilanlan ng may pasensya. Ang kanyang malambot na kamay ay hinawakan ang kamay ng matandang babae, nagbibigay ng lakas sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Samantala, sa loob ng bodega, ang forensic team ay nagtatrabaho pa rin. Natagpuan nila ang ilang mga label ng numero at petsa sa bawat bag. Gayunpaman, wala ni isa ang nagpapakita ng pagkakakilanlan ng biktima. Nakatayo si Major Santos sa pinto, pinagmamasdan ang bawat kilos ng mga opisyal. Naramdaman niyang may mas malaki pang bagay kaysa sa simpleng pagkatuklas ng mga bangkay. Ang kanyang instinct ay nagsasabi na may isang sanay na kamay sa likod ng lahat ng ito. Si Mang Lando ay nakaupo pa rin sa command post, nakatingin ng walang laman sa ilog sa di kalayuan. Nagsisisi siya dahil hindi niya agad iniulat ang insidente ng puting van.
Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ng dalawang taong bumaba mula sa van noong gabing iyon. Sinubukan niyang alalahanin ang kanilang pangangatawan, araan ng paglalakad, at tunog ng kanilang mga yapak. Ngunit lahat ay malabo. Tanging panalangin na lamang ang kaya niyang gawin, na sana'y mabunyag na ang katotohanan at ang mga kaluluwa ng mga taong nasa loob ng bodega ay makahanap ng kapayapaan. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang uminit ang panahon. Ang tunog ng mga kuliglig ay maririnig mula sa damuhan sa gilid ng daan. Nagsimulang magtayo ang mga pulis ng karagdagang tolda para sa lugar ng pagkakakilanlan. Pinakiusapan ang mga residente na lumayo, ngunit hindi madaling pawiin ang kanilang kuryosidad. Sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga, ilang mga tao pa rin ang nag-usap tungkol sa tsismis ng puting van. May nagsasabing madalas daw itong nakikita sa gabi na dumadaan sa tabi ng ilog. Mayroon ding nanunumpa na narinig niya itong huminto malapit sa lumang tulay. Habang ang mundo sa labas ay puno ng mga tanong at hinala, sa puso ng bawat isa ay may parehong takot. Takot na sa likod ng masangsang na amoy at ng tahimik na bodega, ay may nakatagong kwento na mas madilim kaysa sa kanilang maiisip. Sa lahat na naghihintay ng katotohanan, tanging si Mang Lando ang nakakaalam kung kailan nagsimula ang lahat. Noong gabing huminto ang puting van nang walang ingay sa harap ng bodega na matagal na niyang binabantayan ng mag-isa. Ang tanghali sa Kalamba ay mainit at mabigat. Ang manipis na usok mula sa mga kusina ng mga residente ay dahan-dahang umaakyat sa pagitan ng mga lumang bahay sa gilid ng kalsada. Ngunit sa lugar ng mga bodega, walang tunog ng tandang o mga batang naglalaro tulad ng dati. Tanging ang ugong ng generator ng command post at ang mga yapak ng mga opisyal na pabalik-balik na may seryosong mukha. Mula pa kaninang umaga, hindi tumigil ang investigasyon. Sa loob ng malaking asul na tolda, si Major Leo Santos ay nakaupo sa harap ng isang mesang kahoy na may ilang bukas na folder. Sa tabi niya, isang maliit na monitor ang nagpapakita ng recording mula sa security camera na kinuha mula sa pangunahing guardhouse. Ipinapakita ng video ang daan papasok sa lugar ng mga bodega 2 gabi bago naamoy ang kakaibang amoy. Sa itim at puting imahe, nakita ang puting van na binanggit ni Mang Lando. Dumating ito hating gabi. Patay ang mga headlight nito, tanging ang maliit na ilaw sa kabin ang nakasindi. Walang nakarehistrong delivery noong gabing iyon. Tumingin si Major Santos sa screen nang hindi kumukurap. Sa tabi niya ay nakatayo si EUC Reyes na may dalang mga tala ng paunang resulta ng pagkakakilanlan. Pinagmasdan niya ang bawat segundo ng recording. 2 tao ang lumabas mula sa van, isa ay matangkad at ang isa ay medyo pandak. Mabilis silang kumilos, madaling binuksan ang padlock, at pumasok sa lugar ng bodega na may dalang 2 malalaking bagay. Wala pang 10 minuto, lumabas sila ulit at dahan-dahang umalis ang van. Tumigil ang recording. Binalot ng katahimikan ang tolda. Paulit-ulit na pinanood ni Santos ang video. Ang kanilang mga kilos ay organisado, hindi nagmamadali ngunit hindi rin nag-aalinlangan. Tila kilalang kilala nila ang lugar. Mula sa anggulo ng kamera, hindi malinaw ang kanilang mga mukha. Ngunit isa sa kanila ay tila nakasuot ng itim na sombrero at guwantes. Huminga ng malalim si Major Santos. Alam niyang hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Sa labas ng tolda, dumarami ang mga naghihintay na residente. Ilang lokal na mamamahayag ang nagsimulang dumating na may dalang mga kamera. Nagdagdag ang mga pulis ng harang upang walang makapasok ng walang pahintulot. Ang mainit na hangin na maihalong mamasa-masang amoy mula sa bodega ay nagpapabigat ng ulo. Si Mang Lando ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ang mga opisyal. Nakaramdam siya ng pangingilabot at kalungkutan ng sabay. Ang maliit na mundo na dati niyang binabantayan ay naging isang nakakatakot na lugar. Inabot ni EUC Reyes ang mga tala ng paunang pagsusuri kay Major Santos. Sa 35 na bag na binuksan, ilan ay walang laman o naglalaman lamang ng mga gamit na protective gear at medical supplies. Gayunpaman, 7 sa mga bag ay naglalaman ng mga bangkay ng tao sa estado ng pagkabulok. Walang pagkakakilanlan. Ngunit ang average na edad ng mga biktima ay higit sa 50 taong gulang. Ang mga sugat sa kamay ay nagpapakita ng mga marka ng mahigpit na pagkakatali. Ilang mga bangkay ay may mga pasa sa dibdib at leg.
Yumuko si Reyes, mahina ang kanyang boses habang nagpapaliwanag. Sinabi niyang hindi ito natural na pagkamatay. Tumingin si Major Santos sa kanya nang may mabigat na tingin. Pagkatapos ay lumingon siya sa ibang forensic team na nagsusulat ng mga bagong tuklas sa isang report board. Nakasulat doon ang mga numero at simbolo na hindi pa maipaliwanag ang kahulugan. Lahat ay tila maayos at planado na parang may isang taong marunong magbura ng bakas. Ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata sandali, inayos ang kanyang paghinga, at sinabi sa kanyang team na suriing muli ang mga archive ng pagmamay-ari ng bodega at mga talaan ng mga kumpanyang dating nag-operate dito. Sigurado siyang may itinatago. Pagsapit ng hapon, dahan-dahang umihip ang hangin, dala ang alikabok mula sa mga tuyong kalsada. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang tawag para sa dasal ng hapon, ngunit nanatiling tensyonado ang kapaligiran sa command post. Si Ilchi Reyes ay nakatayo sa tabi ng forensic van, nakatingin sa bodega na ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga armadong pulis. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang lumang alaala tungkol sa kanyang ina na nawala 3 taon na ang nakalipas mula sa isang home for the aged sa Batangas. Walang balita, walang bakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, sinusubukang itaboy ang masamang imahe na lumitaw. Nagdasal siya sa kanyang puso na sana ay lahat ng biktima ay makahanap ng disenteng lugar sa piling ng Diyos. Sa mesa ng command post, isang batang opisyal ang tumakbo na may dalang bagong folder. Sinabi niya na sa mga archive ng munisipyo, ang bodega ay nakarehistro sa isang kumpanyang nagngangalang Pag-asa ng Bayan Logistics na idineklarang bangkarot 6 na taon na ang nakalipas. Ang may-ari ay hindi na matagpuan hanggang ngayon. Marami ring nawawalang talaan ng administrasyon ng kumpanya mula sa data ng lungsod. Tumingin si Major Santos sa papel na iyon na may kunot na noo. Alam niyang hindi ito nagkataon lamang. Samantala, dahan-dahang naglakad si Mang Lando patungo sa gilid ng lawa. Kailangan niya ng sariwang hangin. Sa payapang ibabaw ng tubig, ang anino ng araw ng hapon ay sumasalamin na parang mga piraso ng salamin. Naalala niya ang kanyang kabataan nang madalas siyang maligo sa lawa na iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, ang parehong lugar ay naging tahimik na saksi sa isang malaking lihim na hindi may larawan. Yumuko siya, isinausaw ang kanyang kamay sa tubig, at nagdasal sa kanyang puso na sana'y matapos na ang lahat ng ito. Nang magsimulang lumubog ang araw sa kanluran, muling narinig ang tunog ng sirena mula sa pangunahing kalsada. Dumating ang karagdagang mga sasakyan na may dalang investigation team mula sa Maynila. Naglitawan ang mga bagong mukha sa gitna ng mga tao. Mabilis silang nagsalita, may dalang mga kamera at scanning equipment. Naging mas abala ang command post. Sa gitna ng lahat ng abala, si Ilse Reyes ay tahimik na nakatayo, nakatingin sa pinto ng bodega na ngayon ay muling nakasara. Sa liwanag ng takip-silim, ang puting pintura sa pader ay tila kulay abo. Alam niyang sa likod ng pader na iyon, marami pang hindi nabubunyag. At sa gabing iyon, kapag bumalik na ang lahat sa kani-kanilang mga bahay, ang amoy ay maaaring manatili pa rin sa hangin, dala ang alaala ng araw kung kailan dahan-dahang nabuksan ang kadiliman sa gilid ng Laguna de Bay. Muling dumating ang gabi sa Calamba. Ang langit sa itaas ng lugar ng mga bodega ay tila mabigat at kulay abo. Ang mga spotlight mula sa mga sasakyan ng pulisya ay tumatago sa kadiliman, nagliliwanag sa puting gusali na tahimik na nakatayo sa gitna ng malawak na lupa. Ang hangin ay mamasa-masa, may halong amoy ng putik at kemikal. Sa di kalayuan, maririnig ang mahinang tunog ng mga kuliglig. Ngunit sa paligid ng bodega, walang sinuman ang nangahas na magsalita. Mula pa kaninang hapon, ang forensic team ay nagtatrabaho pa rin sa loob. Pinangunahan ni Ilse Reyes ang pagsusuri sa likurang bahagi ng silid na ang pader ay tila naiiba sa iba. Mas bago ang pintura, hindi pantay ang pagkakagawa. Nang katukin niya ito ng hawakan ng flashlight, isang kakaibang alinggaw ang narinig na para bang mayroong espasyo sa likod nito. Nagsenyas siya sa mga opisyal na suriin ito ng mas maigi. 2 miyembro ang nagsimulang alisin ang alikabok at mga tabla na nakadikit. Sa likod nito, nakita ang isang malabong linya na hugis pinto. Dumating si Major Santos kasama ang 2 pang opisyal. Seryoso ang kanyang mukha. Inutusan niya na i-sterilize ang paligid bago isagawa ang paggiba.
Ang ilang mga residente na sinusubukang sumilip mula sa malayo ay pinauwi. Tanging ang tunog ng mga sapatos at ang ingay ng metal mula sa mga kagamitan sa pagbubukas ang maririnig sa malamig na hangin ng gabi. Nang sa wakas ay nabuksan ang pinto, isang napakatinding masangsang na amoy ang sumalubong sa lahat. Ilang mga opisyal ang biglang umatras habang tinatakpan ang kanilang mga ilong. Yumuko si UC Reyes, pinipigilan ang kanyang hininga sa likod ng dobleng maskara na suot niya. Sa likod ng pader, may isang maliit, makipot at madilim na silid. Itinutok ang mga spotlight sa loob. Mamasa-masa ang mga pader, maalikabok ang sahig. Sa isang sulok, nakita ang ilang iba pang itim na bag na maayos na nakatambak na parang mga hilera ng lapida. Hindi gaanong marami, ngunit mas malala ang kondisyon ng mga bag kaysa sa mga nasa pangunahing silid. Ang ilan ay punit na, naglalabas ng itim na likido na tumutulo sa sahig. Sa isang lumang mesang kahoy sa tabi nito ay may tumpok ng mamasa-masang papel, mga gamit na maskara, at guwantes na tumigas na. Dahan-dahang lumapit si UC Reyes sa mesa. Tinitigan niya ang mga papel na halos kinain na ng anay. Malabo ang sulat, ngunit nababasa pa rin ang ilang numero at petsa. Sa gitna ng mga papel, may isang piraso ng tala na kulay rosas. Hindi maayos ang sulat sa ibabaw nito, ngunit malinaw na nababasa ang ilang salita na nagpatigil kay UC Reyes ng matagal. Kailangang malinis ang kargamento bago mag-umaga. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang batok. Ang mga salitang iyon ay parang isang mensahe na isinulat sa takot. Hindi niya alam kung sino ang sumulat. Hiniling ni Major Santos na ibigay ang papel sa mga opisyal ng identification. Pagkatapos ay inutusan niya na bilangin at lagyan ng bagong label ang lahat ng mga bag sa silid na iyon. Naging tahimik ang kapaligiran sa loob ng bodega. Walang tunog na pag-uusap, tanging mga mabagal na yapak at pigil na hininga. Bawat isa ay nakaramdam na tila ginagambala nila ang isang bagay na dapat manatiling nakalibing. Sa labas, si Mangando ay nakatayo sa likod ng bakod habang hawak ang kanyang sombrero. Narinig niya ang balita na may natagpo ang bagong silid sa loob ng bodega. Sumikip ang kanyang dibdib. Umingala siya sa langit na natatakpan ng madilim na ulap. Nagdasal siya sa kanyang puso na sana ay matagpuan na ang lahat ng biktima at hindi na itago ang katotohanan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing nakikita niya ang liwanag ng mga ilaw sa loob ng bodega, nararamdaman niyang may tumatawag mula sa nakaraan, isang malambot na boses na humihingi ng tulong. Sa kabilang banda, ilang mamamahayag ang nagsimulang dumating. May dala silang mga kamera at sinusubukang lumapit, ngunit mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Ang police line ay pinalawak na hanggang sasakupin ang kalahati ng pangunahing kalsada. Ang amoy na nagmumula sa bodega ay napakalakas na kahit ang mga residente sa dulo ng nayon ay naaamoy ito. Marami ang nagsara ng kanilang mga pinto ng maaga noong gabing iyon. Tanging ang mga asong bantay na lamang ang tumatahol na parang nakakaramdam din ng tensyon na hindi pa humuhupa. Pagsapit ng hating gabi, inutusan ni Major Santos na pansamantalang itigil ang lahat ng aktibidad. Pinagpahinga muna ang mga opisyal. Umupo si UC Reyes sa isang folding chair sa labas ng bodega, nakatingin sa madilim na lawa. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang maliit na notebook kung saan niya isinulat ang lahat ng resulta ng pagsusuri sa araw na iyon. Sa huling pahina, isinulat niya ang isang maikling pangungusap, hindi niya alam kung para kanino. May itinatago sa lugar na ito. Pero hindi lang mga bangkay. May isang lihim ng sangkatauhan na mas malalim pa kaysa sa kamatayan mismo. Ang hangin ng gabi ay umihip mula sa direksyon ng lawa, dala ang amoy ng basang lupa at mga tuyong dahon. Ang tunog ng agos ng tubig ay marahang naririnig. Ngunit sa likod ng lambing na iyon ay may isang bagay na mabigat, tulad ng isang lumang bulong na bumabalik mula sa nakaraan. Tumingin si Reyes sa pinto ng bodega na ngayon ay nakasara. Naramdaman niyang ang silid sa likod ng pader ay hindi pa inilalabas ang lahat. Mayroon pa ring naghihintay doon. Sa di kalayuan, isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagliliwanag sandali. Ang anino ng puting gusali ay malinaw na nakita sa ilalim ng maikling liwanag at muling lumubog sa dilim. Noong gabing iyon sa gilid ng Laguna de Bay, ang hangin ay tila nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo.
Ang mundo ng mga buhay na naghihintay ng sagot at ang mundo ng mga tahimik na nagtatago ng lihim sa likod ng mamasa-masang pader ng lumang bodega. Kinabukasan, hindi pa mataas ang sikat ng araw nang kumalat ang balita tungkol sa natagpo ang lihim na silid sa buong Kalamba. Mula sa mga kapihan hanggang sa palengke, iisa lang ang pinag-uusapan ng lahat. Dahan-dahan silang nag-uusap na para bang natatakot na baka marinig sila ng lumang bodega sa gilid ng lawa. Si Aling Nena, ang tindera ng street food na araw-araw dumadaan sa harap ng bodega, ay nagsara ng kanyang tindahan ng mas maaga. Sinabi niya sa isang mamimili na nanaginip siya ng masama kagabi. Sa kanyang panaginip, may boses ng isang taong tumatawag sa kanyang pangalan mula sa likod ng pader. Mahina at malayo ang boses, ngunit malinaw. Nagising siya na nanginginig ang katawan at mula noon, hindi na siya nangahas na dumaan doon ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang mga kabataan sa baryo ay ginawa itong paksa ng kanilang kuryosidad. May nagpustahan kung sino ang makakalapit ng pinakamalapit sa bakod sa gabi, ngunit hindi nagtagal ang kanilang tapang. Matapos himatayin ang isa sa kanila, dahil sa masangsang na amoy mula sa bodega, lahat ay biglang natahimik. Mula noon, pinagbawalan na ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumabas ng bahay pagkatapos ng orasyon. Si Kapitan Jose, tuwing umaga ay umiikot upang paalalahanan ang mga residente na huwag lumapit. Alam niyang ang kuryosidad ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Gayunpaman, sa kanyang sariling puso, pareho rin ang bumabagabag sa kanya. Ano ba talaga ang itinatago ng lugar na iyon? Bakit may silid sa likod ng pader na mas bago pa ang pintura kaysa sa mismong gusali? Humihinga siya ng malalim sa tuwing dumadaan sa kinakalawang na bakal na bakod. Sa kanyang simpleng bahay, si Mang Lando ay nakaupo sa beranda, nakatingin sa walang laman na kalsada. Ang kanyang matandang pusa ay natutulog sa ilalim ng upuan. Mula noong gabi ng pagkatuklas ng lihim na silid, hirap na siyang matulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, tila naririnig niya ang mga yapak sa paligid ng bahay. Minsan, parang tunog ng bakal na gulong na dahan-dahang hinihila. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito'y guni-guni lamang. Ngunit alam ng kanyang puso na may hindi pa tapos sa bodegang iyon. Umuwi ang kanyang anak na si Randy mula sa Maynila noong umagang iyon. Matapos marinig ang balita mula sa mga kapitbahay, nagmamadali siyang dumating at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Nagulat siya nang makita ang mukha ng kanyang ama na maputla at pagod. Nang makaupo na sila, mahinang nagtanong si Randy, totoo po ba lahat ng balita sa G? Tumango lamang si Mang Lando. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak at marahang sinabi na ang mundo ay hindi na kasing ligtas ng dati. Hinawakan ni Randy ang kamay ng kanyang ama, nangangakong sasamahan ito hanggang matapos ang imbestigasyon. Samantala, sa command post, lalong naging abala ang lahat. Sunod-sunod ang pagdating ng mga mamamahayag mula sa syudad. May dalang malalaking kamera, kumukuha ng video mula sa malayo. Sinusubukan ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan, ngunit lalong mahirap pigilan ang kuryosidad ng publiko. Sa tuwing may lalabas na forensic van na may dalang itim na bag, nagkukumpulan ang mga tao sa gilid ng daan na may tensyonadong mukha. May yumuyuko para magdasal, may nakatingin lang ng walang imik. Hindi gaanong nagsalita si Ilse Reyes sa araw na iyon. Mas madalas siyang nakaupo sa loob ng post, nagsusulat ng ulat. Gayunpaman, paminsan-minsan, ang kanyang mga mata ay napupunta sa tumpok ng mga papeles mula sa lihim na silid. Sa gitna ng mga nasirang dokumento, natagpuan niya ang ilang pangalan ng mga home for the aged sa Batangas at Rizal. Isa sa mga ito ang nagpatibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng pasilidad ay pareho sa huling lugar kung saan nanirahan ang kanyang ina bago ito mawala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga luhang malapit ng tumulo. Ang kanyang puso ay parang hinihiwa, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Sa labas ng bodega, ang hangin sa hapon ay maalinsangan. Ang langit ay mukhang madilim kahit hindi pa umuulan. Dala ng hangin ang kakaibang amoy, isang halo ng metal at kemikal. Ilang mga residente na nakatira sa paligid ay pansamantalang lumipat sa mga kamag-anak sa kabilang baryo. Sabi nila, mula nang matagpuan ang silid, ang hangin sa gabi sa paligid ng bodega ay mas malamig kaysa dati. Ang mga alagang aso ay tumatahol ng walang dahilan. Ang mga ilaw sa mga bahay ay kusang namamatay at muling sumisindi.
Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. May nagsasabing ang bodega ay dating imbakan ng mga bangkay ng mga biktima ng baha ilang dekada na ang nakalipas. Mayroon ding naniniwala na may isang lihim na foundation doon na nagsasagawa ng mga medical experiment. Ang ilan ay tinawag itong i-bodegang isinumpa. Ngunit para sa mga direktang nakakita tulad ni Namang Lando at Kapitan Jose, ang lugar na iyon ay hindi isinumpa, kundi isang bakas ng gawa ng mga taong nawalan ng konsensya. Sa gabi, kapag lahat ay nasa kani-kanilang mga bahay na, ang tunog ng sirena ay maririnig pa rin ng mahina mula sa direksyon ng bodega. Ang mga spotlight ng pulisya ay umiikot sa kupas na puting pader, lumilikha ng mahahabang anino sa basang lupa. Mula sa bintana ng kanyang bahay, nakikita ni Mang Lando ang mga umiikot na ilaw. Nakaupo siya sa isang upuang kawayan habang hawak ang rosaryong iniwan ng kanyang asawa. Sa katahimikan ng gabi, nagdasal siya na sana'y mabunyag na ang katotohanan at ang mga kaluluwang naiwan sa lugar na iyon ay makahanap ng daan pauwi. Si Ilchi Reyes ay nanatili sa post hanggang hating gabi. Tinitigan niya ang malaking board na puno ng mga numero at simbolo. Sa dulo ng board, may isang pangungusap na siya mismo ang nagsulat sa maliliit ngunit malinaw na letra. Maaaring masakit ang katotohanan, ngunit mas mabuting masaktan ng liwanag kaysa mabuhay sa dilim. Isinara niya ang kanyang notebook at tumayo sa harap ng pinto ng bodega. Dahan-dahang hinaplos ng hangin ng gabi ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang ina ay tila malapit na parang tumatawag mula sa malayo. At sa gilid ng payapang Laguna de Bay, ang gabing iyon ay mas tahimik kaysa dati. Tanging ang tubig na dahan-dahang umaagos, dala ang aninag ng mga ilaw na nanginginig sa ibabaw nito. Sa likod ng pader ng bodega, ang lihim ay nananatiling nakatago. Naghihintay ng tamang panahon upang ibunyag ang sarili sa isang mundong hindi pa handang makinig. Kinabukasan, dahan-dahang bumuhos ang ulan sa Kalamba. Ang mga patak nito ay tumama sa yerong bubong ng command post, lumilikha ng malambot na tunog na parang isang lumang himig. Ang malamig na hangin ay tumagos hanggang sa loob ng bodega na mahigpit pa ring binabantayan ng mga otoridad. Ang mamasa-masang hangin ay may dalang amoy ng bakal at putik. Ngunit mula sa likurang silid, mahina pa ring naaamoy ang masangsang na amoy na hindi nawawala. Ang mga opisyal ay nagtrabaho ng tahimik. Walang gaanong nagsasalita. Tila lahat ay sumang-ayon na ang boses ng tao ay maaaring makagambala sa kapayapaan ng mga kaluluwang naiwan doon. Si Ilchi Reyes ay nakatayo malapit sa isang malaking mesa na puno ng mga lumang papel at basang folder. Nakasuot siya ng guwantes at isa-isang sinusuri ang mga dokumentong natagpuan sa lihim na silid. Karamihan ay mahirap nang basahin, ngunit sa gitna ng tumpok, may ilang pahina na buo pa. Ang sulat sa itaas na kaliwang sulok ay nagpatigil sa kanya. Pag-asa ng Bayan Health Foundation. Matagal niyang tinitigan ang pangalan, sinusubukang alalahanin. Pagkatapos ay naalala niya ang isang lumang balita na nabasa niya sa dyaryo ilang taon na ang nakalipas. Isang foundation sa Batangas na nag-aalok ng serbisyo sa pag-aasikaso ng mga yumao, ngunit biglang nagsara ng walang malinaw na dahilan. Tinawag niya si Major Santos na nakikipag-usap sa isang opisyal sa labas. Nang dumating si Santos, ipinakita ni Reyes ang dokumento na may nanginginig na kamay. Sa loob nito ay nakalista ang mga pangalan, petsa, at ilang mga code na hindi malinaw ang kahulugan. Ilang pangalan ay may markang pulang linya. Binasa ito ni Santos ng dahan-dahan at huminga ng malalim. Mahina niyang sinabi na ang pangalan ng foundation ay lumitaw din sa lumang data ng pulisya na may kaugnayan sa pagpapadala ng mga medical supplies mula sa labas ng lungsod. Walang malaking kaso, ngunit maraming mga talaan ng transaksyon na hindi maipaliwanag. Lumakas ang ulan sa labas, ang tunog ng kulog ay umalingaw sa silangang kalangitan. Naramdaman ni E.C. Reyes ang pagsikip ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang isa pang mas maliit na folder at sa loob nito ay may ilang litrato ng mga matatandang maisuot na damit ng ospital. Sa ilalim ng bawat litrato ay may nakasulat na numero at petsa. Tinitigan ni Reyes ang isa sa mga litrato na may nanlalaking mata. Pamilyar ang mukha na iyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kamay. Ito ang litrato ng kanyang ina. Isang litrato na kinunan ilang linggo bago siya idineklarang nawawala mula sa Home for the Aged. Nanigas siya,
ang mga luha ay tumulo sa likod ng kanyang maskara. Tumingin si Santos sa kanya nang may pag-aalala at pinaupo siya. Ngunit umiling lamang si Reyes. Gusto niyang manatiling nakatayo. Samantala, sa labas ng post, ang ulan ay nagdulot ng putik sa kalsada. Nagkumpulan ang mga residente sa ilalim ng mga payong, nagbubulungan. Narinig na nila ang balita na may natagpo ang mahahalagang dokumento sa loob ng bodega. Ang ilan ay nagsimulang maniwala na ang lugar na iyon ay hindi lamang isang imbakan, kundi bahagi ng isang malaking network. Ang chismis tungkol sa misteryosong foundation ay mabilis na kumalat na parang hangin na nagdadala ng takot sa bawat bahay. Pagsapit ng hapon, nagsimulang tumila ang ulan. Isang manipis na ulap ang umakyat mula sa basang lupa, tinatakpan ang bahagi ng daan patungo sa lawa. Si Mang Lando, na mula pa kaninang umaga ay tumutulong sa mga otoridad na paalisin ang mga tao, ay nakatayo na ngayong mag-isa malapit sa bakod. Ang kanyang tingin ay malayo, patungo sa maliit na daan sa likod ng bodega. Naramdaman niyang tila siya pinagmamasdan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na iyon, ngunit nanindig ang kanyang mga balahibo. Matagal siyang tumingin sa direksyon ng mga puno at sa gitna ng ulap, nakita niya ang anino ng isang taong tahimik na nakatayo. Matangkad siya at nakasuot ng itim na jacket. Hindi gumalaw ang tao, nakatingin lamang sa direksyon ng bodega. Nang subukan ni Mang Lando na lumapit, ang anino ay nawala sa ulap na parang nilamon ng basang lupa. Sa gabi, nakatanggap si Major Santos ng ulat mula sa mga gwardiya sa likuran. Nakita rin nila ang parehong tao, matangkad at nakaitim na jacket, na nakatayo sa gilid ng maliit na kalsada bago tuluyang mawala. Hindi malinaw kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon. Humiling si Santos na maglagay ng karagdagang mga kamera sa lahat ng panig ng bodega. Alam niyang ang paglitaw ng taong iyon ay hindi nagkataon lamang. Marahil may isang taong nagmamasid sa investigasyon mula sa malayo. Hindi umuwi si EUC Reyes noong gabing iyon. Nakaupo siya sa loob ng tolda ng post na may pagod na mga mata, nakatingin sa kawalan. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang litrato ng kanyang ina na ngayon ay basa na ng luha. Mahina niyang binulong ang pangalan ng kanyang ina, umaasang may darating na sagot sa pamamagitan ng hangin ng gabi. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tunog ng agos ng tubig mula sa gilid ng daan. Lumapit si Santos at marahang sinabi na magpahinga na siya. Tumingin si Reyes sa kanya at sinabi sa garalgal na boses, kailangang matagpuan kung sino man ang gumawa ng lahat ng ito. Dahil ang bawat bangkay na natagpuan natin ay hindi lamang numero, kundi mga taong may pamilya at mga panalangin. Ang langit sa itaas ng Kalamba noong gabing iyon ay madilim at walang bituin. Ang mga spotlight ng pulisya ay dahan-dahang umiikot, nagliliwanag sa puting bodega na ngayon ay mukhang malungkot. Dala ng hangin ang amoy ng lupa na may halong kemikal na nagpapabigat sa hangin sa paligid. Sa labas ng police line, nagkumpulan pa rin ang mga residente kahit lumalalim na ang gabi. Ang ilan ay nagdarasal, ang ilan ay tahimik lamang na nakatingin sa gusali. Sa gitna nila, nakatayo si Mang Lando, nakatingin sa malayo, sa direksyon kung saan niya nakita ang taong nakaitim. Hindi niya alam kung sino ang taong iyon, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing muli itong magpapakita. At sa gitna ng tahimik na gabi, sa gitna ng mga kumikislap na ilaw sa post, isang tao ang dahan-dahang naglalakad sa likod ng mga puno sa tabi ng lawa. Basang-basa ang kanyang itim na jacket dahil sa ulan. Magaan ang kanyang mga yapak, halos walang tunog. Sa kanyang kamay ay maihawak na isang lumang papel na kapareho ng mga dokumento mula sa lihim na silid. Huminto siya sandali, tumingin sa direksyon ng bodega, at naglakad palayo sa madilim na daan, tila may dalang lihim na hindi pa handang ibunyag sa mundo. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin bumabalik sa normal ang sitwasyon sa Kalamba. Ang araw ay sumikat ng malabo, tila nag-aatubiling liwanagan ang puting gusali sa gilid ng Laguna Dibay na ngayon ay mahigpit na binabantayan. Tuwing umaga, nakatayo pa rin ang mga residente sa malayo, sumisilip sa likod ng bakod. May takot, ngunit mayroon ding pagnanais na malaman pa ang tunay na nangyari sa loob ng bodegang tinatawag na ngayong ibahay na walang imik. Maagang dumating si Major Santos sa command post. Namula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang isang folder ng mga paunang resulta ng investigasyon mula sa headquarters.
Lahat ay tumuturo sa iisang pangalan, Pag-asa ng Bayan Health Foundation. Ang institusyon ay legal na nakarehistro mahigit 10 taon na ang nakalipas sa Batangas na nag-aalok ng serbisyo sa pag-aasikaso ng mga yumao. Gayunpaman, sa huling 5 taon, wala nang anumang ulat ng aktibidad. Sa mga lumang archive, ang foundation ay nakipagtulungan sa ilang pribadong ospital sa Maynila, Rizal at Cavite. Binasa ni Santos ang bawat linya na may kunot na noo. Sa mga talaan, maraming pangalan ng ospital ang aktibo pa rin, ngunit hindi kumpleto ang kanilang data ng transaksyon. Ang ilan ay nakatalang nagpadala ng malalaking halaga ng mga medical supplies at chemical nang walang ulat kung sino ang tumanggap. Lahat ng mga padalang iyon ay nagtapos sa iisang address, ang bodega sa Calamba. Alam ni Santos na kailangan nilang sundan agad ang trail na ito bago pa mawala ang iba pang ebidensya. Samantala, si Iusay Reyes ay nakaupo sa isang sulok ng silid na may pagod na mukha. Mula nang matagpuan ang litrato ng kanyang ina kahapon, hindi na mapakali ang kanyang isipan. Ngunit ngayong umaga, sinubukan niyang mag-focus muli sa kanyang gawain. Sinuri niya ang mga resulta ng pagkakakilanlan ng unang 7 bangkay na nakuha mula sa lihim na silid. 3 sa kanila ay tumugma sa mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa Batangas at Cavite. Lahat ay matatanda na at dating nakarehistro bilang mga pasyente ng mga pribadong ospital na may kasunduan sa foundation. Nanginginig ang kamay ni Reyes habang binabasa ang mga resulta. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mahirap ipaliwanag, parang isang lumang sugat na muling bumukas. Bandang 10:00 ng umaga, isang batang opisyal ang tumakbo papasok sa post, dala ang bagong ulat mula sa digital team. Ipinakita sa TV recording mula sa nakaraang gabi ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na jacket na muling lumitaw sa paligid ng likurang bakod ng bodega. Matagal siyang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng akasya, nakatingin sa gusali at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo sa lawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nakuha ng kamera ang bahagi ng kanyang mukha. Kalahati lamang, ngunit sapat na para makilala. May maliit na tatoo sa kanyang kaliwang pulso. Hugis at sulok na may letrang E sa gitna. Agad na inutusan ni Major Santos na suriin ang pambansang data ng pagkakakilanlan. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang resulta. Mabilis na lumitaw ang pangalan sa computer screen, Adrian Cortez, isang dating empleyado ng Pag-asa ng Bayan Health Foundation. Nagtrabaho siya bilang isang laboratory technician bago idineklarang nagsara ang foundation. Ang huling tala ay nagpapakita na nagbitiw siya 5 taon na ang nakalipas ng walang paliwanag. Pagkatapos noon, nawala na ang kanyang bakas. Walang address, walang bagong talaan ng trabaho. Matagal na tinitigan ni E.C. Reyes ang computer screen. Pamilyar ang pangalan ni Adrian. Binuksan niyang muli ang isa sa mga lumang folder mula sa mga nasirang dokumento na natagpuan sa bodega. Doon, nakasulat ang parehong pangalan bilang tagapamahala ng seksyon ng imbakan ng mga bangkay. Nanginginig ang kanyang puso. Maaaring alam pa ng lalaking ito ang maraming bagay tungkol sa madilim na aktibidad sa likod ng foundation. Tumingin si Major Santos sa kanya at marahang sinabi na kailangan nilang hanapin si Adrian sa lalong madaling panahon bago pa may maunang makahanap sa kanya. Habang kumikilos ang investigation team, lalong nabalita ang mga residente ng Calamba. Sa karinderya ni Mang Wiro, pinag-uusapan ng mga tao ang mga balitang kumakalat. May nagsasabing ang lalaking nakaitim na jacket ay isang multo ng dating trabahador ng bodega. May naniniwala na siya ang utak ng lahat ng trahedya. Walang nakakaalam ng sigurado. Ngunit gabi-gabi, nakikita nila ang isang itim na anino na dumadaan sa pagitan ng mga puno ng akasya sa tabi ng lawa. Ang mga asong bantay ay malakas na tumatahol sa tuwing dumadaan ang anino na iyon. Pagsapit ng hapon, muling bumuhos ang ambon. Sa loob ng post, nakatanggap si Major Santos ng balita mula sa field team na nagsusuyod sa tabi ng lawa. Natagpuan nila ang ilang piraso ng basang papel sa gitna ng mga palumpong. Malabo na ang sulat sa ibabaw nito, ngunit nakikita pa rin ang ilang letra na kapareho ng logo ng lumang foundation. Sa sulok ng papel, may isang asul na selyo na may nakasulat na ikargamento inaprubahan ni E. Ang mga inisyal na iyon ang nagpatahimik sa lahat. Ay nangangahulugang Adrian Cortez.
Matagal na tinitigan ni Santos ang papel na iyon, tila tinitimbang ang kahulugan sa likod nito. Pagkatapos ay inutusan niya na palawakin ang lugar ng paghahanap sa paligid ng lawa. Lumabas si Ilse Reyes mula sa tolda at tumayo sa gilid ng maputik na kalsada. Nabasa ng ulan ang kanyang buhok at dumikit sa kanyang pisngi. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa di kalayuan, nakatayo ang bodega. Ang ilang bahagi ng puting pintura nito ay nagsisimula ng matuklap dahil sa tubig. Matagal niya itong tinitigan. Sa likod ng pader na iyon, maaaring nakatago ang lihim tungkol sa kanyang ina. Yumuko siya, inamoy ang basang lupa na maihalong tubig-ulan, at marahang binulong ang pangalan ng kanyang ina na parang isang panalangin na dinala ng hangin patungo sa lawa. Mabilis na nagbago ang hapon tungo sa takipsilim. Ang langit sa itaas ng Kalamba ay kulay abulila. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng sirena na bumasag sa katahimikan. May natagpuan ang investigation team sa isang kawayanan malapit sa lawa, isang itim na jacket na nakasabit sa isang mababang sanga, basa, at may punit sa manggas. Sa bulsa nito, natagpuan ang isang piraso ng papel na kapareho ng mga dokumento mula sa bodega. Ngunit sa likod nito ay may isang malabong sulat kamay na nagpakilabot kay Major Santos. Ang nakasulat ay may 4 pang lugar. Tumingin si Santos kay Ilse Reyes. Mabigat ngunit matatag ang kanyang tingin. Alam niya kung ano ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Ang bodega sa Kalamba ay hindi nag-iisa. Sa ilalim ng madilim at mabigat na langit, napagtanto nilang dalawa na ang kanilang kinakaharap ay simula pa lamang ng isang lihim na mas malaki pa kaysa sa kanilang inaakala. Dahan-dahang dumating ang takipsilim sa Kalamba, dala ang kulay abong langit at mamasa-masang hangin mula sa lawa. Sa bakuran ng bodega, ang mga naiwang tubig-ulan ay sumasalamin sa umiikot na ilaw ng mga pulis. Sa loob ng command post, tahimik ang lahat. Ang mga mata ay nakatuon sa isang piraso ng papel na natagpuan sa bulsa ng itim na jacket. Malabo ang sulat kamay ngunit malinaw na nababasa, may 4 pang lugar. Si Major Santos ay nakatayo sa harap ng isang malaking pisara kung saan nakalatag ang mapa ng Timog Luzon. Gamit ang isang pulang marker, minarkahan niya ang 4 na lokasyon batay sa mabilis na pagsusuri ng forensic team sa mga code na nasa papel, Batangas, Cavite, Rizal at Pampanga. Lahat ay nasa lumang ruta ng logistic na dating ginagamit ng kumpanya ng foundation. Ang bawat tuldok ay konektado ng manipis na linya na nagmumula sa Kalamba, parang isang sapot na naghihintay na malutas. Si Ilse Reyes ay nakatayo sa tabi niya. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang tingin ng kanyang mga mata. Sa kanyang puso ay maihalong takot at determinasyon. Alam niyang sa isa sa mga lugar na iyon ay maaaring may bakas tungkol sa kanyang ina. Humingi siya ng pahintulot na sumama sa team na mag-iinspeksyon sa unang lokasyon. Ngunit matagal siyang tinitigan ni Major Santos at marahang tumanggi. Sinabi niya na ang kanyang tungkulin ay manatili sa post upang bantayan ang data ng pagkakakilanlan. Ngunit nagpumilit si Reyes. Naramdaman niyang hindi lamang ito isang profesional na tungkulin, kundi isang personal na tawag na hindi niya maaaring baliwalain. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, umayag din si Santos sa kondisyon na palagi siyang may kasamang mga pulis. Kinabukasan, ang langit sa Kalamba ay nababalutan ng makapal na hamog. 3 sasakyan ng pulisya ang umalis patungong Batangas, ang unang lokasyon. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, si Ilse Reyes ay nakaupo sa likuran, ang mga mata ay nakatuon sa bintana. Ang basang kalsada ay kumikinang, ang mga puno sa gilid ay malabo. Bawat kilometrong kanilang nilalakbay ay parang isang hakbang pabalik sa nakaraan. Hawak niya ang isang maliit na kwintas ng kanyang ina na palagi niyang dala. Ang kwintas na iyon ang nagpapaalala sa kanya na sa bawat bangkay na kanilang natatagpuan, mayroong isang buhay na minsan ay may pag-asa at marahil ay naghihintay pa rin. Habang kumikilos ang team, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa Kalamba. Lalong nabalisa ang mga residente. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa 4 na bagong lokasyon. Marami ang natakot na ang nangyari sa Kalamba ay simula pa lamang. Sa mga kapihan, nag-uusap ang mga tao na may pag-aalala. May nanunumpa na nakita niya ang anino na nakaitim na jacket na tumatawid sa ilog ng madaling araw.
Mayroon ding nagsasabi na nakarinig siya ng ingay ng malaking makina mula sa bodega, kahit na 2 araw nang itinigil ang lahat ng aktibidad. Sa hapon, nakatanggap si Major Santos ng ulat mula sa digital team na muling sinuri ang mga lumang key recording sa security post ng complex. Sa isang clip, malinaw na nakita si Adrian na nakatayo sa harap ng likurang bakod ng bodega bago pa man ito buksan. Hindi siya mukhang takot. Malamig ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Tila alam niya kung ano ang mangyayari at dumating siya hindi para pigilan ito, kundi para tiyakin na lahat ay naaayon sa plano. Matagal na tinitigan ni Santos ang screen. Alam niyang ang lalaking ito ay hindi lamang isang saksi, kundi marahil ay bahagi ng mas malalim na problema. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang ulan. Kumulog sa kanluran. Sa gilid ng lawa, si Mang Lando ay muling nagbabantay sa kanyang lumang post. Sanay na siya sa katahimikan, ngunit ngayong gabi ay kakaiba ang hangin. May isang uri ng bigat sa kanyang dibdib, isang masamang kutob na mahirap ipaliwanag. Tumingin siya sa maliit na daan patungo sa bodega. Saglit niyang nakita ang isang taong nakatayo doon, basa ang itim na jacket, nakayuko ang ulo. Natigilan si Mang Lando. Hindi gumalaw ang tao, nakatingin lamang sa command post sa malayo. Nang tawagin niya ito, dahan-dahang umatras ang tao at nawala sa hamog ng walang tunog. Sa ibang lugar, ang paglalakbay ng team patungong Batangas ay natapos hating gabi. Huminto sila sa harap ng isang lumang gusali ng dating pabrika ng yelo na matagal nang sarado. Mula sa labas, mukha itong walang laman, ngunit ang hangin sa paligid ay may dalang mamasa-masang amoy na kapareho ng sakalamba. Bumaba si Ilse Reyes mula sa kotse. Maingat ang kanyang mga hakbang. Ngunit sa bawat yapak, nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan. Sa labas na pader ng gusali, nakita ang lumang logo ng Pag-asa ng Bayan Health Foundation. Kupas na ngunit nababasa pa rin. Sa ilalim nito ay may maliit na sulat na halos hindi na makita, pangunahing pasilidad ng pagpapalamig. Si Santos, na sumunod mula sa pangalawang kotse, ay nag-utos sa team na mag-ingat. Binuksan nila ang kinakalawang na bakal na pinto. Pagbukas nito, isang malamig na hangin ang sumalubong mula sa loob. Kahit matagal nang patay ang lahat ng makina, ang liwanag ng flashlight ay tumago sa kadiliman at itinutok sa mga tumpok ng kahoy na kahon sa isang sulok. Mula sa isa sa mga kahon, isang napakatinding amoy ang lumabas. Dahan-dahang lumapit ang forensic team at binuksan ang takip. Lahat ay nagpigil ng hininga. Sa loob ay hindi mga gamit, kundi isang bagay na nakabalot sa puting tela. Ang hugis nito ay parang katawan ng tao. Yumuko si Ilse Reyes. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Sa kanyang puso, alam niyang anuman ang kanilang matagpuan ngayong gabi ay magbubukas lamang ng mas malalim na sugat. Ngunit alam din niyang hindi sila maaaring tumigil ngayon. Ang katotohanan ay kailangang lumabas kahit na ang daan ay puno ng dugo at luha. Samantala, sa labas ng gusali, lalong lumakas ang ulan. Mula sa likod ng mga puno sa gilid ng daan, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid. Ang tao ay nakatayo ng hindi gumagalaw, hinahayaang basain ng ulan ang kanyang itim na jacket. Sa kanyang kamay ay may isang lumang litrato na kapareho ng natagpuan sa kalamba. Matagal niya itong tinitigan at pagkatapos ay tumingin sa mga kumikislap na ilaw ng command post sa malayo. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagay na malalim, tulad ng isang huling pagsisisi. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya at naglakad palayo, nag-iwan ng mga basang yapak na dahan-dahang nawala sa maputik na lupa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kulay abong langit na walang tigil sa pagpatak ng ulan, ang paglalakbay patungo sa katotohanan ay nagsimula pa lamang. Ang gabi sa Batangas ay mas tahimik kaysa karaniwan. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa bubong ng lumang pabrika ng yelo na ngayon ay naging bagong lugar ng investigasyon. Ang mga puting spotlight ay nagliliwanag sa harapan, lumilikha ng aninag sa mga lawa-lawa ang tubig. Mula sa malayo, maririnig ang mahinang dagundong ng kulog na nagpapatigil sa hininga ng bawat nagbabantay. Sa loob ng gusali, tahimik ang lahat. Maingat na nagtatrabaho ang forensic team sa ilalim ng direksyon ni Major Santos. Bawat hakbang ay tila mabigat dahil sa amoy ng halumigmig na maihalong kemikal.
Ang mga pader ng pabrika ay puno ng lumot. Ngunit sa gitnang bahagi, may mga senyales ng bagong aktibidad. Ang alikabok sa sahig ay tila nagalaw at ilang mga kahon ay mukhang kamakailan lamang inilipat. Si Yuchi Reyes ay nakatayo malapit sa isang malaking mesang metal, nakatingin sa unang kahon na kabubukas pa lamang. Sa loob nito ay nakahiga ang isang bagay na nagpasikip sa kanyang dibdib. Isang bangkay ng tao, nakahiga. Kabalot sa puting tela na naninilaw na. Sa lieg ng biktima ay nakasabit pa rin ang isang tanda ng pagkakakilanlan mula sa ospital na may malabong sulat. Yumuko si Reyes, matagal na tinitigan ang mukha at huminga ng malalim. Bawat biktima ay may dalang kwento. Bawat bangkay ay isang panalangin hindi natapos. Nagbigay ng utos si Major Santos sa mga opisyal na itala at kunan ng litrato ang lahat ng ebidensya. Alam niyang ang kasong ito ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan. Hawak niya ang isang liham mula sa pambansang punong tanggapan na kararating lang kaninang hapon. Ang kasong ito ay opisyal nang itinaas sa pambansang antas. Ibig sabihin, lahat ng matutuklasan sa Batangas ay direktang babantayan ng isang joint task force. Tumingin siya kay UC Reyes na nakatayo pa rin sa kanyang pwesto at marahang sinabi na magpahinga muna siya. Ngunit umiling lamang si Reyes. Naramdaman niyang kailangan niyang manatili doon. Sa gitna ng mga tumpok ng kahon, may natagpo ang kahina-hinala ang isang opisyal. Isang maliit na notebook na may sulat kamay. Mamasa-masa ang mga pahina. Ang ilang mga letra ay kumupas na, ngunit sa huling pahina ay malinaw pa ring nababasa. Nakasulat ang pangalan ng ilang mga lungsod, kabilang ang Calamba at Cavite, pati na rin ang mga petsa ng pagpapadala. Sa ilalim nito ay may pirma na kapareho ng inisyal sa papel na natagpuan sa itim na jacket. Nagkatinginan ang lahat sa silid. Walang nagsalita, ngunit lahat ay alam ang kahulugan ng mga letrang iyon. Lumakas ang ulan sa labas. Kumidlat at nagliwanag ang malaking bintana sa kanlurang bahagi. Sa sandaling liwanag, nakita ni Isi Reyes ang isang bagay na gumalaw sa labas. Isang anino ng tao ang mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. Matagal siyang tumingin, ngunit masyadong malakas ang ulan para makasiguro. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Lumapit siya sa bintana, ngunit pinigilan ni Major Santos ang kanyang balikat. Marahan niyang sinabi na huwag munang lumabas, ngunit may isang bagay na humihila sa mga paa ni Reyes. Kinuha niya ang kanyang kapote at dahan-dahang lumabas. Inutusan ni Santos ang dalawang opisyal na sundan siya mula sa malayo. Malamig at basa ang hangin sa labas. Ang ulan ay tumatama sa kanyang pisngi na parang maliliit na karayom. Ang liwanag ng mga spotlight mula sa loob ay sumasalamin sa mga lawalawaan ng tubig, lumilikha ng mahahabang anino. Dahan-dahang naglakad si Reyes sa gilid ng gusali. Sa likod ng ingay ng ulan, narinig niya ang mahinang yapak sa unahan. Nang lumingon siya sa likod, wala siyang nakita. Ngunit bigla, mula sa pagitan ng mga puno, isang tao ang lumitaw. Matangkad, nakaitim na jacket na basa ng ulan. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng tela. Tanging ang matatalim niyang mga mata ang malinaw na nakikita sa ilalim ng malabong ilaw. Natigilan si Reyes. Tila huminto ang mundo. Ang lalaki ay nakatayo ilang metro mula sa kanya, hindi gumagalaw, nakatingin lamang. Alam ni Reyes kung sino siya. Hindi pa niya ito nakita ng personal, ngunit ang litrato at pangalan nito ay naging bahagi na ng investigasyon. Adrian Cortez, ang dating empleyado ng foundation na matagal na nilang hinahanap. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya mukhang isang pugante. Ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi tingin ng isang taong tumatakas, kundi ng isang taong may pasan na mabigat na hindi masabi. Ang ingay ng ulan ang nagpuno sa katahimikan sa pagitan nila. Humakbang si Reyes papalapit, ngunit dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang kamay, senyales na huminto siya. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mahinang boses, halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nasa papel, sabi niya. Hindi lahat ng nahanap ninyo ay biktima. Sila ay pinili. At hindi lahat sa kanila ay namatay dito. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil kay Reyes. Bago pa siya makapagtanong, narinig ang boses ng isang opisyal na tumatawag mula sa likuran. Mabilis na lumingon si Adrian sa direksyon ng boses at umatras.
Sa isang iglap, nawala siya sa pagitan ng mga puno, iniwan si Reyes na nakatayong mag-isa sa ilalim ng malakas na ulan. Ang mga opisyal na dumating ay nakakita lamang ng mga bakas ng paa sa maputik na lupa. Matagal na't nitigan ni Reyes ang basang kakahuyan na para bang sinusubukang alalahanin ang bawat salitang narinig niya. Nang bumalik siya sa loob ng gusali, agad siyang sinalubong ni Major Santos na may pag-aalalang mukha. Mabilis na ikinuwento ni Reyes ang kanilang pagtatagpo. Seryosong tumingin si Santos sa kanya at itinala ang lahat ng sinabi niya. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Hindi lahat sa kanila ay namatay dito. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang buhay pa? At bakit ang isang tulad ni Adrian ay mas mukhang isang nasasaktang saksi kaysa sa isang kriminal? Noong gabing iyon, pansamantalang itinigil ang investigasyon sa Batangas. Nagpahinga ang mga opisyal sa mga pansamantalang tolda, habang ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos. Si Ilchi Reyes ay tahimik na nakaupo, hawak ang kwintas ng kanyang ina. Sa kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam, isang halo ng pag-asa at takot. Alam niyang ang pagtatagpo ngayong gabi ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki pa. At sa labas, sa gitna ng walang tigil na ulan, ang taong nakaitim na jacket ay naglalakad sa maputik na daan, dala ang isang lihim na hindi pa siya handang ibahagi sa kahit kanino. Pagsikat ng araw sa Batangas, kulay abo ang langit. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng makapal na hamog na nakabitin sa lumang gusali kung saan nagpapatuloy ang investigasyon. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang kapaligiran sa command post. Tahimik na nagtatrabaho ang mga opisyal. Inililipat ang mga ebidensya mula sa loob patungo sa isang espesyal na sasakyan. Sa gitna nila si Ilse. Reyes ay nakaupo sa isang folding chair. Maputla pa rin ang kanyang mukha. Hindi pa siya lubusang nakakabawi mula sa pagtatagpo kagabi. Lumapit si Major Santos na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Inilagay niya ito sa mesa sa harap ni Reyes. Malumanay ngunit matatag ang kanyang tingin. Alam niyang ang nakita ni Reyes kagabi ay hindi ordinaryo. Alam din niyang mula noon, ang investigasyon ay hindi na lamang tungkol sa paglutas ng krimen, kundi sa pagbubunyag ng isang madilim na lihim na tumatago sa puso ng tao. Sigurado ka bang siya iyon? Mahinang tanong ni Santos. Tumango si Reyes. Ikinuwento niyang muli ang bawat segundo ng pagtatagpo, ang tunog ng ulan, ang tingin ni Adrian, hanggang sa huling pangusap na nagpakilabot sa kanya. Hindi lahat sa kanila ay namatay dito. Seryosong nakinig si Santos. Pagkatapos ay tinawag niya ang 2 miyembro ng digital team upang suriing muli ang lahat ng recording sa paligid mula pa noong 2 araw na nakalipas. Hindi nagtagal, dumating ang paunang ulat mula sa pambansang punong tanggapan. Ang kaso ay opisyal nang nasa ilalim ng pinagsanib na puwersa ng PIP Region 4A at isang pambansang investigation team. 2 mataas na opisyal ang dumating sa Batangas pagsapit ng tanghali. May dala silang mas modernong kagamitan at bagong data mula sa isang pagsusuri sa pananalapi. Mula sa ulat, nabunyag na ang foundation ay tumatanggap ng regular na pondo mula sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Kahit opisyal ang hindi nag-operate, hindi maliit ang halaga. Ang daloy ng pera ay nagtapos sa isang personal na bank account na nakapangalan kay Adrian Cortez. Tinitigan ni Reyes ang ulat na may magkahalong damdamin. Ayaw niyang maniwala na ang lalaking nakita niya kagabi ang utak ng lahat ng ito. Ang tingin ni Adrian ay tila tapat, puno ng kalungkutan na mahirap itago. Gayunpaman, ang mga katotohanan sa papel ay masyadong malinaw para baliwalain. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Sa kanyang puso, may isang maliit na boses na nagsasabing ang katotohanan ay hindi laging nasa pagitan ng itim at puti. Pagsapit ng hapon, may natagpo ang kahina-hinala ang digital team mula sa isang lumang recording. Sa gitna ng mga archive ng TV na kinuha mula sa bodega sa Calamba, may isang nakatagong file na walang label. Nang buksan, ipinakita nito ang isang laboratorio na may malabong ilaw. Ilang mga tao na nakaunipormeng puti ang nagtatrabaho gamit ang mga medical equipment. Sa isang sulok, nakita ang isang taong kamukhang-kamukha ni Adrian na nagsusulat sa isang notebook. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay ang boses sa background.
Isang boses na nagsasalita sa Tagalog na may banyagang tuldik, nag-uutos na ang susunod na subject ay ilipat agad sa ikalawang pasilidad. Ibig sabihin, may iba pang lugar bukod sa Calamba at Batangas. Agad na tumayo si Major Santos at tinawag ang lahat ng opisyal para sa isang emergency meeting. Minarkahan nila ang dalawang bagong lokasyon na posibleng mga karagdagang pasilidad batay sa mga lumang dokumento ng foundation. Isa sa mga ito ay sa Pampanga. Nakikinig si UC Reyes sa lahat ng paliwanag na may mabigat na damdamin. Ngunit sa gitna ng seryosong talakayan, isang field officer ang pumasok ng nagmamadali, dala ang balita mula sa ibang bayan. May isang residente sa Rizal na nagulat na may natagpo ang isang taong naglalakad ng walang direksyon malapit sa isang palayan, nakasuot ng damit ng ospital at may wristband na may logo ng parehong foundation. Ang tao ay kasalukuyang ginagamot sa isang lokal na health center. Ang balitang iyon ang nagpatahimik sa lahat. Kung totoo ang ulat, ibig sabihin ay may biktimang buhay pa. Walang pag-aalinlangan, umalis sina Reyes at Santos kasama ang dalawang opisyal patungong Rizal. 2 oras ang biyahe. Ang madulas na kalsada at ang hangin sa hapon ay nagpabagal sa kanilang paglalakbay. Sa buong biyahe, tahimik lamang si Reyes. Sa kanyang puso, nagtatalo ang pag-asa at takot. Kung may buhay pa nga, hindi kasinungalingan ang sinabi ni Adrian. Ngunit nangangahulugan din ito na may bahagi ng lihim na ito na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Pagdating sa health center, tahimik ang paligid. Isang batang nurse ang sumalubong sa kanila at dinala sila sa isang maliit na isolation room. Sa kama ay nakahiga ang isang matandang lalaki na may magulong puting buhok. Payat ang kanyang katawan at puno ng sugat. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata, nakatingin sa kisam ng walang focus. Sa kanyang pulso ay nakasuot pa rin ang wristband na may simbolo ng foundation. Dahan-dahang lumapit si Reyes. Nang banggitin niya ang pangalan ng foundation, biglang lumingon ang mga mata ng matanda at nanginginig ang kanyang mga labi. Mahina siyang bumulong, halos hindi marinig. Kinukuha nila ang mga buhay pa. Ang mga patay itinatago. Ang mga salitang iyon ay tila nagpayanig sa silid. Tumingin si Santos kay Reyes at pareho nilang alam na ang pangungusap na iyon ay isang malaking susi. Bago pa makapagtanong, hinimatay ang lalaki dahil sa pagod. Agad na sinuri ng nurse ang kanyang kondisyon. Samantala, si Reyes ay naupo, nanginginig ang katawan. Naramdaman niyang ang lahat ng piraso ng misteryo ay nagsisimula ng bumuo ng isang malaking larawan, ngunit ang larawang iyon ay masyadong madilim para titigan ng matagal. Nang umalis sila sa health center noong gabing iyon, muling bumuhos ang ulan sa Rizal. Sa loob ng kotse, tinitigan ni Reyes ang mga patak ng ulan sa bintana. Naalala niya ang mukha ni Adrian at ang mahinang boses nito sa ilalim ng ulan. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nasa papel. Ngayon, nagsisimula na niyang maintindihan. Marahil si Adrian ay hindi nagtatago dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pag-iingat ng isang katotohanang hindi niya masabi. At sa labas, kung saan man, ang lihim na iyon ay humihinga pa. Ang langit sa hapon sa Pampanga ay kulay pilak, mababa ang mga ulap, nagbabadyang umulan. Sa isang makipot na daan sa baryo, dahan-dahang umuusad ang isang itim na sasakyan ng pulisya. Sa loob nito, si UC Reyes ay nakaupo sa tabi ni Major Santos. Pareho silang tensyonado, ngunit tahimik. Tanging ang tunog ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa basang lupa ang maririnig. Ang biyaheng ito ay hindi ordinaryo. Batay sa mga lumang tala na natagpuan sa Batangas, ang Pampanga ay tinukoy bilang ikatlong lokasyon, isang lugar kung saan iniimbak ang mga medical supplies ng foundation. Ngunit mula sa isang mapa na iginuhit ng kamay, kakaiba ang lokasyon. Ang ruta ay hindi patungo sa isang industrial zone, kundi sa gitna ng isang plantasyon ng goma sa timog na bahagi ng lungsod, malapit sa isang protektadong kagubatan. Marahang sinabi ni Santos, masyadong malayo para sa simpleng imbakan, at masyadong tahimik para sa isang opisyal na operasyon. Dumating sila sa isang maliit na baryo na nagngangalang Bendo Arum pagsapit ng takip silim. Ang mamasa-masang hangin at ang amoy ng dagta ng goma ay pumuno sa kanilang mga ilong. Ilang mga residente na nakaupo sa isang tindahan ay tumingin ng may pagtataka. Isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Mulyono, ang kapitan ng barangay, ang sumalubong sa kanila.
Nakasuot siya ng lumang kamiseta at may dalang payong nagawa sa kawayan. Nang ipakita ni Santos ang kanyang mga kredensyal, agad na nanigas ang mukha ni Mang Mulyono. Sinabi niya, noon po, may lumang gusali sa gitna ng plantasyon. Tinatawag nilang bodega ng yelo, pero wala ni isang residente ang nakapasok doon. Tanging ang ingay ng malaking makina ang maririnig minsan sa gabi, at madalas na may puting ilaw na nakikita mula sa malayo. Pero 2 taon na po, tahimik na ang lugar. May isang bagay lang po na kinatatakutan pa rin ng mga tao, sabi niya ng mahina. Minsan, ang mga aso ay tumatahol patungo sa gubat na iyon ng walang dahilan. Dahan-dahang bumagsak ang gabi. Naglakad ang kanilang maliit na grupo sa isang basang landas. Sa magkabilang panig ay nakatayo ang matataas na puno ng goma. Ang dagta ay dahan-dahang tumutulo sa mga metal na lalagyan na nakasabit. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay nanginginig sa pagitan ng mga puno, lumilikha ng mga anino na tila gumagalaw. Lalong lumamig ang hangin at mula sa malayo, narinig ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa isang lumang bubong na yero. Sa wakas, nakita nila ang gusali. Kinakalawang ang mga pader, natutuklap ang pintura, ngunit sa itaas ng baka na pinto, malabo pa ring nakikita ang simbolo ng foundation na kapareho ng sa Calamba at Batangas. Nagsenya si Santos na huminto. 2 opisyal ang naghanda na suriin ang pinto. Nang hilahin ang bakal na hawakan, isang mahabang langit-ngit ang narinig, at sinalubong sila ng amoy ng halumigmig at kalawang. Sa loob ay ganap na madilim. Sinindihan ni E.C. Reyes ang kanyang flashlight. Ang liwanag ay tumago sa isang malaking silid na walang laman. Tanging ilang mga mesang metal at kinakalawang na estante ang natira. Ngunit sa kanang sulok, iba ang hitsura ng sahig. May isang bakal na takip na nakapatong sa lupa. Nang alisin ito ng mga opisyal, natagpuan nila ang isang hagdan pababa. Isang malamig na hangin ang umakyat mula sa ilalim na parang isang hiningang matagal nang nakakulong. Nagpasya si Major Santos na bumaba kasama ang 2 miyembro at si E.C. Reyes. Ang daanan sa ilalim ay makipot at mamasa-masa. Ang mga pader ay gawa sa lumang semento na puno ng amag. Ang liwanag ng flashlight ay sumasalamin sa mga metal na estante sa kahabaan ng pasilyo. Sa ibabaw nito ay nakahanay ang 12 ng mga bote ng salamin na may malabong likido. Ang ilan ay basag na. Mayroon ding mga kahon na may mga code na hindi nila makilala. Ngunit ang pinaka-nakatawag pansin ay ang mesa sa dulo ng silid, kung saan nakalatag ang ilang makakapal na dokumento sa loob ng isang kulay-abong folder. Dahan-dahang binuksan ni E.C. Reyes ang folder. Sa unang pahina ay nakasulat ang logo ng isang ahensya ng gobyerno at ang pirma ng isang taong kilala niya mula sa balita, isang mataas na opisyal sa sektor ng kalusugan na aktibo pa rin. Sa ilalim ng pirma ay may maliit na sulat, kumpidensyal na proyekto sa pananaliksik biolohikal. Nanginginig ang kamay ni Reyes. Kinuha ni Santos ang dokumento at mabilis na binasa. Nanigas ang kanyang mukha. Kung totoo ang dokumentong ito, ang aktibidad sa likod ng foundation ay hindi lamang isang simpleng krimen. May opisyal na pahintulot mula sa isang ahensya ng gobyerno. Bigla, may narinig silang mga yapak mula sa itaas. 1, 2, 3 mabibigat na yapak ang papalapit sa hagdan. Nagsenya si Santos na manahimik at patayin ang mga flashlight. Tanging ang tunog ng hininga ang maririnig. Mula sa kadiliman sa itaas, isang maliit na liwanag ang sumilip pababa at muling nawala. Pagkaraan ng ilang segundo, lumayo ang mga yapak. Matagal na naghintay si Santos bago muling sindihan ang flashlight. Tensyonado ang kanyang mukha. May iba pang tao sa labas na alam din ang lugar na ito. Agad nilang kinuha ang mga dokumento at umakyat. Paglabas nila, nagsimulang umambon. Nanginginig ang mga dahon ng goma sa hangin ng gabi. Sa di kalayuan, narinig ang mahinang tunog ng isang sasakyan na umalis. Nagpasya si Santos na bumalik sa kotse at ipadala ang lahat ng natuklasan sa headquarters sa gabing iyon din. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-alis sa gubat, lumingon si Reyes. Sa gitna ng hamog at mga puno, nakita niya ang isang kislap ng liwanag na parang refleksyon mula sa isang lente. May isang taong nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Dumating sila pabalik sa baryo hating gabi. Hinihintay sila ni Mang Mulyono sa kanyang beranda.
Nang ikwento ni Santos na ang gusali ay aktibo pa kamakailan, nalungkot ang matanda. Marahan niyang sinabi, ilang buwan na ang nakalipas, may isang malaking truck na dumating patungo sa gubat ng madaling araw. Walang nakakaalam kung sino ang driver. Pero pagkatapos noon, naging kakaiba ang amoy ng tubig sa aming mga balon. Itinala ni Santos ang lahat ng impormasyon, ngunit alam niyang ang problemang ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang otoridad. Tumingin siya kay Reyes na nakaupo sa isang silyang kahoy, pagod ang mga mata. Hawak pa rin niya ang isang piraso ng lumang litrato na natagpuan sa mga dokumento. Ipinapakita nito ang isang hilera ng mga taong nakaunipormeng puti na may maliit na sulat sa ilalim, Proyekto Malinis na Bukang Liwayway. At sa kanang bahagi ng litrato ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim na jacket, nakayuko. Halos hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit alam na alam ni Reyes kung sino siya. Noong gabing iyon, sa ilalim ng ambon sa Pampanga, napagtanto ni Easy Reyes na ang lihim ng mga bodega ay hindi lamang tungkol sa kamatayan. May isang malaking sistema sa likod nito na binabantayan ng mga kamay na tila hindi kayang abutin ng batas. At sa gitna ng lahat ng kadiliman, isa lamang ang sigurado ngayon. Ang katotohanan ay nagtatago pa rin, naghihintay ng tamang panahon upang lumabas. Ang umaga sa Pampanga ay mabigat. Kulay abo pa rin ang langit, tila may pinipigil na hindi pa bumabagsak. Sa bakuran ng bahay ng kapitan ng barangay, maayos na nakaparada ang mga sasakyan ng pulisya. Habang ang team mula sa Maynila ay abala sa paglilipat ng mga dokumentong natuklasan kagabi. Lahat ay ginawa ng mabilis, ngunit walang ingay. Walang gustong makatawag ng pansin. Si Major Santos ay nakatayo sa harap ng kotse, nakatingin sa daan ng lupa na nagsisimula ng matuyo pagkatapos ng ulan. Sa kanyang kamay ay maihawak na isang folder ng paunang ulat mula sa investigasyon sa ilalim ng lupa. Bawat pahina ay naglalaman ng mga katotohanang maaaring yumanig sa maraming partido. Gayunpaman, alam din niya na habang lumalaki ang katotohanang dala, lalong tumitibay ang pader na sumusubok na pigilan ito. Lumingon siya kay Ilse Reyes na nakatayo hindi kalayuan sa ilalim ng isang puno. Mukha siyang pagod, ngunit matapang pa rin ang tingin ng kanyang mga mata. Katatanggap lang ni Reyes ng tawag mula sa isang opisyal ng gobyerno na humihiling na lahat ng natuklasan ay isuko sa sentro at hindi ilabas sa publiko. Malumanay ngunit matatag ang tono nito. Ang huling pangungusap sa telepono ang nagpatahimik kay Reyes ng matagal. Para sa katatagan, mangyaring itigil muna ang investigasyon sa field. Pagkatapos ng tawag na iyon, biglang nawala ang signal sa kanyang telepono. Nakinig si Santos sa kwento ng walang imik. Alam niyang nagsisimula ng bumaba ang presyon mula sa politika. Hindi magtatagal, ang investigasyong ito ay magiging laro ng kapangyarihan sa halip na paghahanap ng katotohanan. Ngunit sa loob niya, may isang boses na tumatangging huminto. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang investigasyon ng palihim kahit na may malaking panganib. Pagsapit ng tanghali, dalawang lalaking nakapormal na damit ang dumating sa post. May dala silang opisyal na liham na may selyo ng gobyerno na nagsasabing lahat ng dokumento mula sa Pampanga ay isa sa ilalim sa isang panloob na pagsusuri at hindi maaaring ilabas. Isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may pilit na ngiti, ang nagsabing mula sa araw na iyon, lahat ng aktibidad sa field ay pansamantalang ititigil. Dahan-dahang binasa ni Santos ang liham at tinitigan ang lalaki ng walang emosyon. Alam niyang hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Si Ilse Reyes ay nakatayo sa tabi niya, tinitigan ang liham na may magkahalong damdamin. Gusto niyang tumutol, ngunit nagsenya si Santos na manahimik. Pagkaalis ng dalawang sugo, naging tahimik ang post. Wala nang nag-uusap. Tanging ang hangin ang nagpapagalaw sa kortina ng tolda at ang paminsan-minsang tunog ng radyo. Sa hapon na iyon, si Reyes ay mag-isang nakaupo sa likod bahay ng kapitan. Sa harap niya ay isang malawak na taniman ng goma. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak pa rin ang litrato na natagpuan sa ilalim ng lupa. Ang litrato na may sulat na Proyekto Malinis na Bukang Liwayway at ang taong nakaitim na jacket sa dulo ng hilera. Matagal niyang tinitigan ang litrato. Habang tinititigan niya ito, lalo niyang naramdaman na si Adrian ay hindi isang estranghero sa kwentong ito. Siya ay parang isang taong nasa gitna ng dalawang mundo, isang salarin at isang tagapagligtas, isang saksi at isang biktima.
Naalala niyang muli ang kanilang pagtatagpo sa Batangas, ang tingin ni Adrian na puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nasa papel. Ngayon, ang pangungusap na iyon ay parang isang babala, hindi isang pagtatanggol. Pagsapit ng gabi, dumating si Santos na may dalang balita mula sa digital team. Isa sa mga file sa flash drive na natagpuan sa Batangas ay nabuksan. Naglalaman ito ng isang maikling video na wala pang 2 minuto. Ipinapakita sa recording ang isang laboratorio. Ang kamera ay nakatutok sa isang lalaking nakaunipormeng puti na nagsasalita sa isang grupo ng mga tao. Pamilyar ang kanyang mukha. Siya ang mataas na opisyal na ang pirma ay nasa mga dokumento. Isinasagawa natin ang programang ito para sa ikaunlad ng pambansang bioteknolohiya, sabi niya sa video. Lahat ng mga subject na ginamit ay inaprubahan sa pamamagitan ng panloob na proseso. Ngunit tumigil ang kanyang boses nang may nagsalita sa likod ng kamera na may takot, "Sir, hindi kinaya ng ilang pasyente. Anong gagawin natin?" Tumingin ang opisyal sa kamera at mahinahong sinabi, "Itago ang mga buo pa, itapon ang iba." Pagkatapos noon, naging itim ang screen. Tinakpan ni Reyes ang kanyang mukha ng 2 kamay. Dumaloy ang kanyang mga luha nang hindi namamalayan. Tahimik na nakatayo si Santos, nakatingin sa monitor na nakasindi pa rin. Alam niyang ang recording na iyon ay sapat na para yumanig sa gobyerno, ngunit sapat din itong mapanganib para ilagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Huminga siya ng malalim at pinatay ang monitor. "Itago muna natin ito," mahina niyang sabi. Mabilis na bumagsak ang gabi. Ang baryo ng Bendo Arum ay nalunod sa katahimikan. Mula sa malayo, narinig ang pag-alulong ng mga aso at ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa mga dahon ng goma. Sa langit, isang kalahating buwan ang lumitaw sa gitna ng manipis na ulap. Si Yuchi Reyes ay nakaupo sa beranda ng bahay ng kapitan, nagsusulat sa kanyang notebook. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit matatag ang bawat salita. Sa huling pahina, isinulat niya ang isang maikling pangungusap na parang isang pangako sa kanyang sarili. "Kung itatago ang katotohanan ito, patuloy akong maghahanap. Kahit sarado na ang lahat ng pinto, kakatok ako mula sa loob ng kadiliman." Mula sa malayo, sa pagitan ng mga puno ng goma, isang maliit na kislap ng liwanag ang dahan-dahang gumalaw na parang refleksyon mula sa isang lente. Isang anino ng tao ang nakatayo doon ng ilang segundo at pagkatapos ay nawala. Matagal na tinitigan ni Reyes ang direksyong iyon bago isara ang kanyang libro. Alam niya kung sino ang dumating kahit hindi niya nakita ang mukha. At alam niyang habang ang lalaking nakaitim na jacket ay gumagala pa, ang katotohanan ay hindi pa patay. Ang gabi sa Bendo Arum ay tila napakahaba. Dahan-dahang bumuhos ang ulan sa mga dahon ng goma, lumilikha ng isang mahinang tunog na parang bulong mula sa malayo. Ang mamasa-masang hangin ay gumapang sa bawat siwang ng bintana ng bahay ng kapitan na ngayon ay nagsisilbing pansamantalang post. Sa sala, ang malabong ilaw ay umuugoy sa ihip ng hangin. Si Major Santos ay nakaupo sa harap ng isang maliit na mesang kahoy, sinusuri muli ang mga dokumentong dinala nila mula sa Pampanga. Sa labas, 2 opisyal ang nagbabantay, ngunit ang kanilang mga yapak ay tila balisa. Si Yuchi Reyes ay nakaupo malapit sa bintana. Tinitigan niya ang kadiliman sa labas. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Mula pa kaninang hapon, nararamdaman niyang tila siya pinagmamasdan. Sa tuwing umiihip ang hangin at gumagalaw ang mga dahon, mas mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito'y pagod lamang. Ngunit ang anino sa likod ng mga puno na nakita niya kanina ay nananatili sa kanyang alaala. Sa mesa, isinara ni Santos ang folder at tiningnan si Reyes. Alam niyang 2 gabi nang hindi natutulog ang dalaga. Maputla ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw. Marahan siyang nagsalita, "Ibibigay natin ang kopya nito sa Central Team bukas ng umaga. Pero ang orihinal, itatago ko sa ibang lugar." Tumingin si Reyes sa kanya na parang naiintindihan ng hindi na kailangang ipaliwanag. Alam nilang pareho na anuman ang nakasulat sa mga dokumentong iyon ay masyadong mapanganib kung mapupunta sa maling mga kamay. Pagkatapos ay tumayo si Santos at naglakad patungo sa isang lumang aparador sa sulok.
Binuksan niya ang ibabang kahon at kinuha ang isang kinakalawang na lata. Mula sa loob, inilabas niya ang isang maliit na nakatuping papel. Sa ibabaw nito ay may isang pangungusap lamang na isinulat ng kamay na hindi na bago. Huwag pagkatiwalaan ang may tanda ng araw. Ang sulat na ito ay natagpuan sa bulsa ng isa sa mga biktima sa Kalamba. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang kahulugan nito. Paulit-ulit na binasa ni Santos ang pangungusap sa mahinang boses. Tanda ng araw. Hindi pa niya alam kung sino ang tinutukoy, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong mensahe. Itinupi niyang muli ang papel at inilagay sa bulsa ng kanyang damit. Bandang 11:00 ng gabi, biglang nawala ng kuryente. Ang ingay ng generator sa labas ay biglang huminto. Agad na sinindihan ni Santos ang kanyang flashlight at sinuri ang radyo, ngunit walang signal. Mula sa bakuran, narinig ang tunog ng isang nabaling sanga. Dahan-dahang tumayo si Reyes. Nanigas ang kanyang katawan. Ang dalawang opisyal na nagbabantay sa labas ay hindi pa bumabalik. Kinuha ni Santos ang kanyang baril at nagsenyas kay Reyes na manatili sa loob. Narinig ang mga mabibigat na yapak na papalapit. Naghintay si Santos sa likod ng pinto, ang kanyang mga daliri ay handa ng kumalabig. Ngunit ang lumitaw ay hindi isang banta. Isang opisyal ang pumasok ng nagmamadali, maputla ang mukha. Sinabi niya sa nanginginig na boses na may isang kotse na huminto sa dulo ng kalsada. Patay ang mga ilaw nito at may isang taong nakatayo sa tabi nito, nakatingin sa direksyon ng bahay. Ngunit nang lapitan, agad na umalis ang kotse, nag-iwan ang mga bakas ng gulong sa basang lupa. Inutusan ni Santos na dagdagan ang pagbabantay. Alam niyang ang mga senyales na tulad nito ay hindi nagkataon lamang. May isang taong nagmamanman sa kanilang mga kilos. Hindi niya alam kung saan, ngunit tiyak na hindi mula sa opisyal na team. Tumingin siya kay Reyes na ngayon ay nakaupo na muli. Mahigpit na hawak niya ang kwintas ng kanyang ina. Sa kanyang mga mata ay may halong takot at determinasyon. Sa tingin ko, alam nilang may natuklasan tayo na hindi dapat makita, mahina niyang sabi. Bago pa makasagot si Santos, may narinig silang katok mula sa bintana sa likuran. Mahina 3 beses. Kakaiba ang ritmo. Mabilis na kumilos si Santos, sinindihan ang flashlight at bahagyang binuksan ang kurtina. Sa labas, sa ilalim ng ambon, isang tao ang nakatayo, bahagyang natatakpan ng anino ng isang puno. Basa ang kanyang itim na jacket, bahagyang natatakpan ang mukha. Agad siyang nakilala ni Santos. Si Adrian. Dahan-dahang binuksan ni Santos ang pinto sa likuran at lumabas. Ang lamig ng gabi ay agad na kumagat sa kanyang balat. Sumunod si Reyes. Dahan-dahan ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Si Adrian ay tahimik na nakatayo, hindi nagsasalita, at pagkatapos ay naglabas ng isang maliit na sobre mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ibinigay niya ito kay Santos nang walang salita. Pagkatapos ay tumalikod siya, na para bang aalis na. Ngunit tinawag siya ni Reyes. Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Reyes. Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Huminto si Adrian, yumuko sandali at tiningnan sila. Sinabi niya sa mabigat na tono, dahil nandoon din ako dati. Halos malunod ang kanyang boses sa ingay ng ulan. Idinagdag niya, ang katotohanan ay wala sa mga papel o sa laboratorio, kundi sa mga nakaligtas. Hanapin ninyo sa Karangjati, ang unang lugar bago nagsimula ang lahat. Bago pa makapagtanong si Reyes, humakbang si Adrian sa kadiliman at nawala sa pagitan ng mga puno, nag-iwan ng basang bakas sa lupa. Binuksan ni Santos ang sobre sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Sa loob nito ay may isang lumang litrato na kupas na. Ipinapakita nito ang isang silid na may mga hilera ng mga kamang bakal at isang maliit na batang may maikling buhok na nakaupo sa dulo ng kama, nakatingin sa kamera na may walang laman na mga mata. Sa likod niya ay may nakasabit na isang tabla na may nakasulat na Bahay Ampunan ng Karangjati, 2016 na. Matagal na tinitigan ni Reyes ang litrato. May isang bagay sa mukha ng bata na nagpasikip sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang nakita na niya ang mga matang iyon dati, ngunit hindi niya alam kung saan. Itinago ni Santos ang litrato sa isang folder at mahinang sinabi, bukas, pupunta tayo sa Karangjati. Muling naging tahimik ang gabi, wala pa ring kuryente.
Tanging ang malabong liwanag ng flashlight ang sumasalamin sa mga pader. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng isang sasakyan na mabilis na umalis at nawala. Tumingin si Reyes sa labas ng bintana at sa pagitan ng mga anino ng puno, naramdaman niyang nakita niyang muli ang taong nakaitim na jacket na nagmamasid mula sa malayo bago nawala sa hamog. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang katotohanan ay maaaring mas malapit kaysa sa kanyang inaakala, ngunit mas mapanganib din kaysa sa lahat ng kanyang natuklasan. Ang umaga sa Karangyati ay may dalang manipis na hamog na bumalot sa buong lambak. Ang daan patungo sa baryo ay tahimik at mamasa-masa. Tanging ang tunog ng hangin na umiihip sa pagitan ng mga kawayan ang maririnig. Ang sasakyang minamaneho ni Major Santos ay huminto sa harap ng isang lumang tarangkahan na kulay abo. Ang sulat sa itaas nito ay malabo nang nababasa, Bahay Ampunan ng Karangyati. Natutuklap na ang pintura. Ang ilang mga letra ay nawala na dahil sa paglipas ng panahon. Bumaba si Ilse Reyes mula sa kotse at tahimik na tumayo sa harap ng tarangkahan. Nanginginig ang kanyang puso. Ang lugar ay tila banyaga, ngunit sa hindi malamang dahilan, pamilyar din. Sa hangin ay may amoy ng halumigmig at basang lupa, kapareho ng sa bodega sa Kalamba. Dahan-dahan siyang naglakad sa bakuran na tinubuan ng matataas na damo. Ilang maliliit na gusali ang nakatayo sa kanang bahagi. Basag ang mga bintana, nakakiling ang mga pinto. Sa pangunahing pader, mayroon pa ring mga bakas ng kulay asul na pintura. Isang kulay na madalas gamitin sa mga pasilidad para sa mga bata. Inutusan ni Santos ang dalawang opisyal na suriin ang paligid. Sila ni Reyes ay nagtungo sa pangunahing gusali. Bahagyang nakabukas ang pinto sa harap, umingit ito ng hawakan. Sa loob, ang malaking silid ay walang laman. Tanging ilang mga silyang bakal at mesang kahoy ang natira. Ngunit sa kanang pader, may isang bagay na nagpatigil sa kanila. Isang malaking pisara na may mga hilera ng pangalan ng mga bata. Sa ilalim ng pisara ay may nakasulat na, huling in-update noong 2016 na. Binasa ni Reyes ang bawat pangalan ng maingat. Pagkatapos, biglang huminto ang kanyang kamay sa isang pangalan, Isabel Reyes. Edad, 7 taon. Matagal niyang tinitigan ang pisara. Dumaloy ang mga luha ng hindi mapigilan. Hindi niya kailanman nalaman na ang kanyang kabataan ay naitala sa lugar na ito. Ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan ay tila malabo. Tanging mga pira-pirasong imahe ng mga doktor, mga puting silid, at ang ugong ng mga makina ang nasa kanyang isipan. Tumayo si Santos sa tabi niya, tensyonado ang mukha. Alam niyang hindi ito nagkataon lamang. Ang lahat ng misteryong kanilang hinahabol ay nag-ugat pala sa nakaraan mismo ni Reyes. Nagpatuloy sila sa likurang silid. Doon, natagpuan nila ang isang lumang bakal na aparador na kinakalawang na. Matapos buksan gamit ang isang espesyal na kasangkapan, sa loob nito ay may tumpok ng mga folder at ilang lumang litrato. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng isang grupo ng mga bata na nakahanay, kasama ang batang si Isabel sa gitna nila. Sa likod ng mga bata ay nakatayo ang ilang mga taong nakaunipormeng puti. At sa kanang dulo, ang batang mukha ni Adrian ay nakatingin sa kamera na may tingin na hindi madaling kalimutan. Nanginginig na tinitigan ni Reyes ang litrato. Kaya pala, nagtrabaho si Adrian dito bago pa man mangyari ang lahat sa bodega sa Kalamba. Binasa ni Santos ang tala sa likod ng litrato, proyekto sa nutrisyon ng mga bata, 2016 na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Lahat ng piraso ng kwento ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang bahay ampunan na ito ay hindi lamang isang lugar ng kanlungan, kundi ang simula ng isang medical experiment na kalaunan ay naging isang madilim na network. Bigla, may narinig silang mga yapak mula sa labas. Mabilis na lumingon si Santos. Handa ang kanyang baril. Mula sa likod ng bukas na pinto, isang tao ang dahan-dahang lumitaw. Basa ng pawis ang kanyang katawan. Marumi ang kanyang itim na jacket, pagod ang kanyang mukha. Si Adrian. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Reyes ng may malalim na tingin. Walang galit, tanging isang malinaw na pagsisisi. Aarestuhin sana siya ni Santos, ngunit dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang kamay. Hindi ako dumating para tumakas, sabi niya sa garagal na boses. Dumating ako para tapusin ito.
Lumapit siya at inilagay ang isang brown na folder sa mesa. Sa loob nito ay may mga tala at lumang recording. Lahat ng resulta ng eksperimento, listahan ng mga biktima, at ebidensya tungkol sa utos mula sa mga opisyal na sangkot. Ngunit ang pinakamahalaga, may isang liham na isinulat mismo ni Adrian. Tumingin siya kay Reyes at sinabi, "Technician lang ako noon. Ang trabaho ko ay alagaan ang mga batang hindi pumasa sa seleksyon. Akala ko gagamutin sila pero nagkamali ako. Itinago sila, ginamit sa mga eksperimentong hindi dapat mangyari. Nang malaman ko, huli na ang lahat. Marami ang namatay. Kasama na ang nanay mo." Tumingin si Reyes sa kanya nang walang imik. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Gusto niyang magalit, ngunit sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking wasak na sa pagsisisi. Yumuko si Adrian. Marahan niyang sinabi, sinubukan siyang ilayo ng nanay mo mula rito. Nailigtas niya ang isang bata. At ang batang iyon ay ikaw. Pero nahuli siya. Itinago ko ang data na ito dahil gusto kong isang araw may makahanap ng katotohanan. At alam kong ikaw lang ang makakagawa noon. Maingat na nagmamasid si Santos ngunit hindi sumabat. Alam niyang ito na ang puso ng lahat ng kanilang paghahanap. Hawak ni Reyes ang liham na may nanginginig na kamay. Dahan-dahan niyang binasa. Ang bawat letra ay isinulat sa kupas na tinta. Sa dulo ng liham ay may isang simpleng pangungusap lamang. Patawarin mo ako dahil sa matagal na pananahimik. Hindi kailangan ng mundo ng paghihiganti kundi ng katotohanan. Naging tahimik ang silid, tanging ang tunog ng hangin mula sa labas ang maririnig. Umatras si Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana na parang may tinitingnan sa malayo. Sinabi niya, darating ang mga pulis, pero hindi para protektahan ako. Inihanda ko na ang lahat. Naipadala ko na ang digital file sa media at sa mga international na organisasyon. Hindi na maitatago ang katotohanan. Ilang segundo pagkatapos, narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Lumingon si Santos sa labas ng bintana. Nakita niya ang ilang sasakyan na papalapit. Tumingin siya kay Adrian na may halong paggalang at kalungkutan. Ngunit nang lumingon siyang muli sa pinto, wala na si Adrian. Tanging mga bakas ng putik sa sahig ang nagtuturo sa direksyon ng likuran ng gusali. Dumating ang mga opisyal mula sa Maynila makalipas ang ilang minuto at agad na siniguro ang lugar. Kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa network ng krimen sa medisina. Nagsimulang lumabas ang mga malalaking pangalan, kabilang ang mga opisyal na matagal nang nagpoprotekta sa lihim na proyekto. Samantala, sa gilid ng gubat ng Karangjati, sa pagitan ng matataas na puno, may nakakita ng isang itim na jacket na nakasabit sa isang sanga, basa ng hamog ng umaga. Nang araw na iyon, si Yves Reyes ay mag-isang nakatayo sa bakuran ng bahay ampunan. Dahan-dahang lumitaw ang araw mula sa likod ng hamog, nagliliwanag sa kupas na pangalan sa pisara. Hawak pa rin niya ang lumang litrato ng kanyang sarili bilang isang bata. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim. Ang lahat ng pagdurusa ay nagbunga sa isang bagay, isang katotohanang isinilang mula sa katapangan at pagpapatawad. Sa kanyang puso, mahina siyang bumulong, para sa lahat na nawala, para sa lahat ng nanahimik, mabubuhay ako dala ang inyong mga kwento. Tumingin siya sa isang maliit na ilog sa likod ng bahay ampunan. Dahan-dahan itong umaagos, malinaw sa ilalim ng liwanag ng umaga. Marahil doon, sa payapang agos na iyon, lahat ng lihim ay sa wakas ay natunaw at naging isa. At nang maglakad siya palayo sa lugar na iyon, ang mundo ay tila mas gumaan. Dahil minsan, ang katotohanan ay hindi para sa paghihiganti, kundi para pagalingin ang mga sugat na matagal nang naghihintay ng liwanag.